Sa isang karaniwang araw sa tren, biglang nagliyab at sumabog ang isang lalaki, agad na ginawang lugar ng sakuna ang istasyon ng tren. Isang binatang may pulang mga mata ang nakasaksi sa buong pangyayari, pinanood niya kung paano nagbagong anyo ang lalaki at naging demonyo bago bumaba ng tren. Agad na pumwesto ang binata para lumaban, nagliyab ang kanyang mga binti, handang tapusin ang pagdurusa ng nilalang. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bombero. Iisa ang kanilang pakay, ang lalaking nagbagong anyo bilang demonyo. Kasama sa pangkat ang isang madre na nagsimulang manalangin. Isa pang sundalo ang mabilis na nagpaputok ng espesyal na bala para patayin ang apoy, pansamantalang binawasan ang init. Isa pang kasapi ang agad na sumugod, ngunit nakapagpasiklab ng atake ang halimaw. Sa kabutihang palad, nasalag iyon ng huling miyembro ng pangkat, nagbukas ng pagkakataon para makalapit ang kasama at gamitin ang pambasag ng ubod para tuluyang puksain ang halimaw. Sa wakas, natapos ang dasal ng madre. Dahil sa biglaang labanan, nagkaproblema ang malaking chandelier sa istasyon. Sa sandaling iyon, ginamit ng pulang matang binata ang kanyang kapangyarihan, kumilos siya ng parang kidlat, sakto para agawin ang madre at iligtas ito nang bumagsak ang chandelier. Pagkatapos ng lahat, ipinakilala ng binata ang sarili bilang bagong recruit ng Special Fire Force Company 8, taglay ang palayaw na Devil's Footprints. Binanggit din niya na may ugali siyang umiti kapag nasa tensyonadong sitwasyon. Nang marinig ito, agad na lumapit si Kapitan Obae para takutin siya, ngunit ngumiti ang binata diretsyo sa mukha nito, dahilan para matagpuan ni Obae na kakaiba at nakakaintriga siya. Sinabi ng binata na gusto niyang maging bombero upang maging isang bayani, ngunit dahil ang propesyong ito ay nakasalalay sa pagtutulungan, agad siyang itinama ni Commander Tekusa, na nagsabing ang madungis niyang nakaraan at masamang reputasyon ay hindi maaaring itago, at kung ginagamit niya ang pagiging bombero para bumawi sa tatak na kriminal, ito ay tunay na pagkakamali. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ng binata sa mga salitang iyon. Sa kabutihang palad, nagsalita ang madre na kanyang iniligtas upang pasalamatan siya, kaya't nagawang biruin sila ng bomberong babae na si Maki bilang magkasintahan, dahilan para hindi ganap na maging masama ang simula ng kanyang paglalakbay. Bilang mga bombero, walang sinuman ang nakakaalam kung kailan biglang darating ang isang misyon. Ang mga insidente ng pagkasunog ng tao gaya niyon ay tinatawag na First Generation Spontaneous Human Combustion. Kapag nawawala sa katinuan ang mga biktima, nagwawala sila at winawasak ang lahat. Tanging kapag nasisira ang kanilang ubod sila humihinto. Tungkulin ng Special Fire Force na ilagay sa kapayapaan ang mga malas na infernal at protektahan ang mga tao. Pagkatapos nito, kailangan nilang imbestigahan ang hiwagang bumabalot sa lahat ng pangyayaring ito. Sa sitwasyong ito, taglay ng binatang si Shinra ang pangarap na maging bayani dahil sa isang pangako niya sa kanyang yumaong ina na poprotektahan niya ito. Ngunit naging trahedya ang kanyang kapalaran. Nang tumunog ang alarma, iyon ang kanyang unang deployment. Punong-puno si Shinra ng diwa ng pakikipaglaban, ngunit ang apoy sa pabrika sa unahan ay napakatindi. Karaniwan, nagliliyab ang mga infernal upang protektahan ang pinakamahalaga sa kanila. Ang tanawing iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina, kaya biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa kabutihang palad, ipinakita ng kanyang mga kasamahan ang tamang oras ng malasakit, dahil kailanman ay hindi iniiwan ng mga espesyal na bombero ang kanilang mga kasama. Tinutulungan siyang mapaglabanan ang kanyang takot. Si Eki, isang second generation pero kinetic, ay sumugod pasulong gamit ang kanyang kapangyarihan upang mabilis na linisin ang daan at hilahin palabas ang lahat ng apoy. Gayunman, isang hindi inaasahang pagsabog ang naganap na nagpabagsak kay Shinra at labis na nakasugat sa kanya. Sa kanyang pagkahilo, nakita niya ang imahe ng kanyang ina na nilalamon ng apoy. Sumisigaw ito sa kanya na tumakbo palayo. Ngunit naniwala ang mga tao na siya ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Subalit ang totoo, hindi siya ang pumatay, dahil sa sandaling iyon, napagtanto niyang may iba pang nilalang sa apoy bukod sa kanyang ina at kapatid, dahilan upang mangako siyang hahanapin ang tunay na salarin. Ang kakaiba niyang ngiti ay nagmula sa walang katapusang sumpang ibinato sa kanya ng kanyang mga kamag-anak mula sa nakakatakot na alaala ng araw na iyon. Sa kanyang kawalan ng malay, hindi inaasahang nakita niya ang asul na liwanag at narinig ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagmulat niya ng mga mata, natuklasan niyang nasa harapan na ni Commander Takasa at ng buong koponan ang isa pang infernal. Sa wakas, si Shinra, na may palayaw na Devil's Footprints, ay inatasang tapusin ang infernal sa isang hampas. Ang infernal na ito, ayon sa mga ulat, ay labis na makapangyarihan, umaatake ng buong bilis, at nagiging parang inis lang kay Takis ang kanyang firepower sa halip na makasakit talaga. Paglapit nito, nagpakawala ito ng malakas na atake, agad na tinalo si Shinra, saka nagpatuloy sa paghabol kay Obae, habang nag-aalab ng matitinding pulang apoy. Sa kabutihang palad, nagawa ni Maki na pahinain ang lahat ng kapangyarihan nito, habang ginamit naman ni Obae ang kanyang binagong fire axe upang itulak paatras ang halimaw.
Nang mahiwalay ang Infernal mula kay Maki at maghanda na itong pakawalan ang susunod na atake, ang sandaling pag-aatubili na iyon ang mismong pagkakataong hinihintay ni Shinra. Minsan na siyang nabigo sa pangakong poprotektahan ang kanyang ina. At ngayon ang oras para tuparin iyon sa ibang paraan. Upang patunayan na hindi siya isang demonyo, kundi isang bayani. Sumiklab ng matindi ang kapangyarihan ni Shinra, nilampasan ang lakas ng Infernal sa kanyang harapan. Habang umaalinggaw ang panalangin ng madre, agad na sumugod si Shinra sa bilis ng kidlat. Nagpatama siya ng napakalakas na sipadiretso sa ubod ng Infernal. Ikinamangha ng lahat kung gaano talaga kalakas ang kapangyarihan ng third generation. Pagkatapos nito, sabay-sabay na nagdasal ang buong koponan, isang makataong ritual mula sa mga espesyal na bombero para sa mga malas at kaawa-awang Infernal. Ang asawa ng biktima ng combustion ay napahagulgol at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Shinra bilang pasasalamat. Ang mga tao sa paligid ay pumalakpak at naghiyawan para sa mga bayaning bombero. Isang tunay na kahangahangang sandali, eksaktong ganoon ang laging pinangarap ni Shinra. Nagawa na niyang gawin ang unang hakbang sa pagtupad ng pangako niya sa kanyang ina. Sa mundo, maraming sanhi ng kamatayan tulad ng katandaan, panghihina, at karamdaman, ngunit sa panahong ito, ang pinakakinatatakutang sanhi ng kamatayan ay ang masunog ng buhay. Isang binatang may blondeng buhok ang nakatayo sa harap ng simbahan na magiging susunod niyang pinagtatrabahuhan. Ipinabatid ni Kapitan Obai kay Shinra ang tungkol sa kompetisyon ng mga bagong bombero na sasalihan niya kasama ang isa pang recruit na ngayon lang din sumali. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng kaba kay Shinra dahil sa ganitong uri ng kaganapan ay maaaring mabunyag sa ibang mga kumpanya ang hindi kanais-nais na bahagi ng kanyang nakaraan na maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema. At ang pangambang iyon ay agad na naging totoo nang malaman niyang ang kanyang kalaban sa kompetisyon ay si Arthur, isang matagal na niyang kakilala. Hindi talaga magkasundo ang dalawa, kaya kahit simpleng tinginan lang ay sapat na para mag-init ang ulo nila at gustuhin ng maglaban. At matapos ang ilang palitan ng salita, nagsimula nga silang magharap sa labanan. Habang si Shinra ay isang third generation pero kinetic na may kakayahang magpaapoy mula sa sarili niyang katawan, si Maki naman, na isa ring kasapi ng koponan at second generation, ay kailangang magsindi muna ng apoy bago niya ito magamit. Gayunman, ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng apoy ay napakahusay, hanggang sa pati ang mga may likas na kakayahang magliyab ay nagiging maingat sa harap niya. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, at ang dalawang parang batang bagong sundalo ay lumitaw sa kanilang mga posisyon sa laban. Si Arthur ay tumayo sa isang pakitang gilas na tindig. Sa harap ng magandang si Maki, ipinakilala niya ang sarili bilang ang Night King, isa ring third generation pero kinetic, saka tinawag si Maki bilang prinsesa ng Kastilyo. Ang pagyayabang ng binata ay nakakailing sa sinumang nakasaksi nito. Parehong nagmula sina Arthur at Shinra sa iisang paaralan ng pagsasanay, kapwa magagaling na estudyante, kaya't palagi silang nagkukumpara sa isa't isa sa kahit na pinakamaliit na bagay. Kahit simpleng tanungan lang kung sino ang mas astig, ang kabalyero o ang bayani, ay sapat na para maglaban sila hanggang sa magkapasa. Gayunman, sa harap ni Commander Takasa, kailangang isantabi ang anumang pag-aalitan, o kahit papaano ay hindi ito pwedeng basta sumiklab. Ginamit niya ang dahilan na kailangang maghanda para sa nalalapit na kompetisyon, kaya inutusan niya si Maki na turuan ng leksyon ang dalawang hindi pa hinog na binata. Kahit labag sa loob niya, napilitan si Maki na sumunod sa utos ng commander, habang lihim na sumisigaw ng pagkabalisa sa kanyang isipan. Nagsimula ang laban sa pagpasok ni Shinra, ngunit bago pa siya makapagliyab, agad siyang tinamaan ng malakas na atake, o kapag nakapagsindiman siya ng apoy sa kanyang mga binti, mabilis naman itong pinapatay ni Maki, at sa huli, itinapon siya nito ng walang awang pababa mula sa rooftop, dahilan ng kanyang kahabag-habag na pagkatalo laban sa magandang kapatid. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan dahil nakontrol niya ang pagbagsak sa tamang oras. Napakadaling nanalo ni Maki, kaya't pinagpawisan ng husto si Shinra. Ayaw magpatalo, lumapit si Arthur ng may kumpiyansa. Hawak ang kanyang electric sword na tinawag pa niya sa magarbong pangalang Excalibur, tiwalang hindi mapapatay ang kanyang electronic flames. Ngunit laban sa mas mataas na antas ng martial arts ni Maki, wala siyang kakayahang lumaban, tuloy-tuloy siyang binubugbog hanggang sa mamaga ang kanyang ilong. Noong una, tinawag pa ng binata ang magandang ate na prinsesa, ngunit ngayon tinatawag na niya itong duwende, bagay na lubos na nakasakit sa damdamin ni Maki, ngunit nakalikha rin ng pagkakataon para makabawi si Arthur, at nakisali pa si Shinra upang makipagtulungan. Gayunman, sa simula pa lang ay sablay na ang plano nila dahil hindi lang pinapatay ni Maki ang kanilang mga apoy, kundi ginagawang mga laruan na walang bisa. Sa ganitong antas, ganap na nararapat sa kanya ang bansag na Witch of Fire. Nang pinatay ni Obai ang larong apoy ni Maki, wala itong nagawa kundi umiyak at magtampong parang bata, mukha mang mabagsik ay sobrang nakakatuwa rin tingnan. Dahil sa pagdating ni Arthur, malaki ang itinaas ng kabuang lakas ng Kompanya 8 at di nagtagal ay nakatanggap sila ng bagong misyon.
Sa pagkakataong ito, ang lokasyon ay isang mataong lugar na tirahan, kaya't mas naging mahalaga kaysa dati ang mabilis na pagkontrol ng apoy. Ang biktima ay isang batang babae na ang kanyang ina ay dati nang nakaranas ng combustion at ngayon naman ay ang kanyang ama na ang nasa peligro. Bilang mga bumbero, inatasan ni Obay ang koponan na ayusin ang sitwasyon ng mahinahon habang pinaalalahanan ang dalawang third generation pero kinetic na huwag ipagyabang ang kanilang mga sandata. Bagaman hindi ito itinuro sa akademi, ito ay bagay na nagmumula sa konsensya. May mga taong tinatrato ang paglaban sa mga biktima bilang isang libangan at iyon ay hindi katanggap-tanggap. Nauunawaan ni Shinra na ang tunay na bayani ay dapat may malasakit sa damdamin ng mga naulila. Kung ipagwawalang bahala niya iyon, hindi siya karapat-dapat tawaging bombero. Taglay ng misyon na ito ang isang kakaibang pangyayari dahil sa likod ng trahedya ay may nakatagong kamay, isang taong nagpakawala ng pulbos na nagpapasidhi ng apoy na parabang may sariling buhay. Nang harapin ang koponan ng ama na naging infernal, nakita nilang hindi ito naninira ng anuman, kundi tahimik na nakatitig lamang sa mga alaala ng kanyang pamilya, isang bihirang asal para sa mga first generation infernal. Dahil dito, naging mahirap ang pagdedesisyon kung dapat ba silang kumilos. Ngunit napatunayan na ang mga first generation infernal ay wala ng katinuan, kaya nagpasya si Arthur na pakawalan ito upang tapusin ang kanyang pagdurusa. Ang misyong iyon ay napatunayang mas mabigat at mas nakakapagod kaysa sa alinmang kanilang naranasan noon. Sa gitna ng makapal na alikabok, sunod-sunod ang mga pagsabog na umalingaw-ngaw at ang bahay ay halos gumuho na. Matatag na nanatili si Obay sa loob dahil alam niyang may taong nasa likod ng lahat ng ito, isang taong ipinangako niyang kailanman ay hindi niya patatawarin. Gayunman, ang mahalagang alaala ng biktima ay nanatiling ligtas at hindi nasira. Pagkatapos ng lahat, nanginginig pa rin sa takot ang anak ng biktima, natatakot na baka masunog din siya gaya ng kanyang ama at ina. Lumapit si Obay upang aliwin ang batang babae, sinasabing matapang na nakipaglaban ang kanyang ama sa apoy at nagtagumpay, at ang kanyang pag-alis ay para siya ay maprotektahan. At tiniyak din niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng trahedyang ito, taglay din ni Shinra ang mga sugat sa kanyang isipan. Lubha siyang natrauma na kahit sa pagtulog ay nag-aalala pa rin siya sa pagtingin sa kisam. Nakagugulat dahil ang lumapit upang aliwin siya ay walang iba kundi si Arthur, na kilala bilang Demon Slaying Knight, ang matagal na niyang karibal. Maingat siyang inaliw ni Arthur, at sinabing kahit ituring pa man niyang demonyo si Shinra, magiging mahinahon pa rin siya sa kanya, dahil isa siyang kabalyero na handang tumulong sa lahat. Napakanerbiyoso na ng kasalukuyang kalagayan ng mundo. Unti-unting gumuguho ang daigdig. Sa maraming lugar, nilamon ng mababangis na apoy ang lahat, na nagdulot ng kaguluhan sa heograpiya ng mga kontinente. Marami sa mga bansang minsang umiiral ay wala na ngayon. Iilan na lamang ang mga lugar kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa sa labas ng Tokyo. Kaya't nagsilikas ang mga tao patungo sa halos hindi naapektuhang Tokyo, kung saan naroroon ang isang banal na simbahan, saganang pinagkukunan ng enerhiya, at mga makabagong teknolohiya. Ang pulbos na iyon ay nilikha ng isang lalaking may hindi normal na pag-isip. Dinisenyo niya ito upang maging sandata laban sa Kompanya 8. Ibinigay niya ito sa kanyang mga kasabwat upang magdulot ng magulong mga insidente, sa gayon ay makuha ang pansin ng buong unit. Para sa Kompanya 8, nauunawaan ng lahat na ito ay isang espesyal na samahan, dahil pinamumunuan ito ni Obay, isang dating bombero na ginawaran ng 2 medalya. Ngunit kalaunan ay binawi pareho dahil sa isang misyon, kung saan pinili niyang iligtas ang mga tao sa halip na sundin ang mahigpit na alituntunin. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan kung bakit naiiba ang Kompanya 8, dahil ito ay binuo sa lakas ng espiritu at pagkatao ng kanilang commander. Sa unit na ito, ang pinakakilala pagkatapos ni Obay ay si Shinra. Kasalukuyang lumalahok si Shinra sa kompetisyon ng Rookie Fire Soldier. Nang makita niya ang isang taong minsang nagligtas sa kanya noon, agad siyang lumapit upang batiin ito. Gayunman, ang nangyari 12 taon na ang nakalipas ay isang bagay na ayaw ng alalahanin ng naturang bombero. Agad namang sumingit si Tamaki upang pigilan si Shinra sa pangungulit sa kapitan, ngunit dahil dito ay siya ang naparusahan, na naglantad naman sa tunay na ugali ni Shinra na may bahid ng pagiging manyak. Patuloy pa rin siyang matyagang naghahanap sa kapitan ng Kompanya 1, ngunit ang sagot na ibinigay nito ay makatwiran. Sa dami ng mga kasong hinahawakan taon-taon, imposibleng maalala ng malinaw kung ano talaga ang gustong itanong ng binata. Nagsimula ang kompetisyon. Lahat ng kalahok na bumbero ay kailangang pumasok sa isang gusali, magligtas ng mga biktima, at talunin ang mga simulated infernal. Sa bilis pa lamang, malinaw na lamang si Shinra dahil sa kanyang Devil's Feet, mabilis siyang umakyat diretsyo sa itaas gamit ang kanyang kakayahang lumipad. Ngunit isang sorpresa ang naganap nang sa loob mismo ng gusaling iyon ay makasalubong niya ang isang misteryosong nilalang. Isang taong sinadyang sirain ang kompetisyon upang makipag-usap sa kanya tungkol sa insidente ng sunog na naganap 12 taon na ang nakararaan.
Naalala ng lalaki ang araw nang mamatay ang ina at kapatid ni Shinra at kung paano siya mismo ay naging isang demonyo. Hindi magiliw ang kilos ng taong iyon, dahilan para agad magpasya si Shinra na unahin ang pagliligtas sa mga tao. Ngunit ang kawalan niya ng tugon ay lalo lamang nagpagalit sa lalaki na binalak patayin ang lahat ng mga biktima sa gusali. Sa sitwasyong iyon, sumiklab ang kapangyarihan ni Shinra at agad siyang tumalon paitaas upang lumaban. Ngunit sa tindi ng sunod-sunod na mga atake, hirap siyang makabawi ng maayos. Ipinakita ng misteryosong lalaki ang interes ng banggitin na kung nais ni Shinra malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari 12 taon na ang nakalipas, kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Gumamit siya ng kakaibang sangkap na sumasabog ng malakas kapag nadikit, dahilan upang tangayin si Shinra palayo. Kahit maganda ang instinct niya sa pakikipaglaban, kumpara sa karanasan ng kalaban, malinaw na siya ay dehado. Ang laban ay nagpaulol kay Shinra sa pagnanais na lumaban pa, ngunit napakadelikado ng mga sandata ng kalaban, kaya napilitan siyang umatras ng paulit-ulit. Hindi itinuring ng kalaban ang labang ito bilang simpleng laro, kundi isang tagisan ng buhay at kamatayan. Sa huli, natalo si Shinra. Inisip ng estranghero na napakadali ng laban at binalak na tapusin na ito. Ngunit sa sandaling iyon, sumabog ang nakatagong hangaring pumatay ng demonyo sa loob ni Shinra, at ang ngiti niya ay nagdulot sa kalaban na magbago ng isip, saka ibinunyag ang isang nakakagulat na lihim, buhay pa raw ang kapatid ni Shinra. Lubhang nabigla si Shinra sa narinig, agad niyang tinanong, kung gayon, nasaan ang kanyang kapatid ngayon? Dahil nang mangyari ang sunog, naniwala ang lahat na tuluyan na itong nasunog hanggang sa mga buto. Ibinangon pa ng misteryosong lalaki ang hinala na baka may mga lihim na itinatago ang mga bombero. Sinabi ni Shinra na hindi siya naniniwala sa mga salita nito, ngunit ang biglang pagsabog ng kanyang kapangyarihan nang wala sa kontrol ay malinaw na naglantad ng pagkabigla niya. Hindi niya maunawaan kung bakit sinasabi ng kabilang panig ang mga bagay na yon o kung ano ang tunay na pakana sa likod ng lahat. Tila sinusubukan siyang akitin ng misteryosong lalaki na kumampi, sinasabing dapat niyang iwanan ang larong pagiging bayani at sa halip ay maging isang demonyo upang hanapin ang katotohanan. Para kay Shinra, ganap na hindi ito katanggap-tanggap dahil ang taong ito ay nakasakit na ng 2 bombero at malinaw na dapat sugpuin at isuko. Ipinagsapalaran ni Shinra ang sarili upang makaganti, ginamit ang kapangyarihan sa galit, lumilikha ng sari-sari at mabangis na mga atake. Ngunit ang karanasan ng misteryosong lalaki ay labis pa rin, dahilan upang mabilis na maubusan ng lakas si Shinra. Samantala, sina Arthur at Tamaki na kasali rin sa kompetisyon ay nakarinig ng kaguluhan at agad na tumakbo papunta roon. Mabilis na iniulat ni Shinra na mayroong sumalakay at hiniling kay Arthur na agad ipaalam ito sa kapitan. Ngunit nagduda ang kabalyero, iniisip na gawa-gawa lamang iyon ni Shinra upang maagaw ang kredito at agad siyang humampas ng espada upang sumugod. Kahit pa magaling si Arthur at malakas ang apoy ni Tamaki, hindi pa rin nila kayang patumbahin ang kalaban, lalo na nang pakawalan nito ang mapanganib na pulbos. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Shinra sa tamang oras. Kinutya lamang sila ng misteryosong lalaki na kung gusto raw talaga niyang maging bayani, subukan niyang iligtas ang lahat. Pagkatapos ay pinalabas nito ang lahat ng kanyang pasabog na material, iniwang may mensahe na palagi niyang tatanggapin si Shinra kung sakaling nais nitong sumama. Nauunawaan ni Shinra ang antas ng panganib, kaya't agad niyang hinikayat ang mga kasamahan na iligtas ang mga tao. Sa ganoong sitwasyon, napilitan si Arthur na makipagtulungan ng seryoso at ibinigay rin ni Tamaki ang buong lakas niya. Nagsanib puwersa ang tatlo sa ilalim ng pagsabog ng kapangyarihan ni Shinra, itinaas ang 4 na tao diretsyo sa kalangitan. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, ngunit nakatakas naman ang lahat sa panganib. Agad dumating ang kapitan ng kumpanya 1 upang tumulong, habang naghanda naman sa ibaba ang kumpanya 8 upang salubungin ang kanilang mga kasamahan. Ligtas na nagtapos ang lahat. Pagkatapos nito, lumapit sina Tamaki at ang kanyang kapitan upang pasalamatan si Shinra sa pagligtas sa kanila, isang kabayanihang karapat-dapat kilalanin. Gayunman, hindi maganda ang pagkakaunawaan ng kapitan na yon at ni Obay. Ipinabatid ni Shinra ang buong pangyayari at napansin niyang ang pulbos na ginamit ng misteryosong lalaki ay kapareho ng substansyang naging sanhi ng naunang pagsabog. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagdududa nang sabihin ng estranghero na ang mga bombero ay hindi talaga kumikilos tulad ng iniisip ng karamihan. Maliwanag na ipinaliwanag ni Obay na ang mga bombero ay hindi isang organisasyon, kundi binuo ng 4 na puwersa, ang banal na templo ng Sol, ang armadong puwersa ng Tokyo, ang ahensya ng depensa laban sa apoy, at ang Hejima Financial Group. Bawat organisasyon ay may kanya-kanyang antas ng impluensya sa bawat kumpanya. Ang misyong iligtas ang mga tao mula sa mga pangyayaring dulot ng kusang pagliyab ay tunay na tama. Ngunit pagdating sa pagsisiyasat ng mga sanhi, walang pagbabahaginan ng impormasyon dahil may kanya-kanyang kalkulasyon ang bawat organisasyon. Dahil dito, malinaw ang layunin ng Kumpanya 8. Sila ay kabilang sa ahensya ng depensa laban sa apoy.
Ang kanilang misyon ay iligtas ang mga sibilyan, magsagawa ng mga investigasyon, at huwag kailanman magtiwala sa ibang kumpanya. Tanging sa ganitong paraan lamang nila maaaring maunawaan ang katotohanan sa pinagmulan ng fenomenong pagliyab at ang tunay na kalikasan ng mga infernal. Sa pag-alam ito, maraming buhay ang maliligtas. Pagkarinig nito, nakadama si Shinra ng pagmamalaki at kumpiyansa na makatutulong siya sa lahat ng gawain ito. Tugon naman ni Obay ng may dangal na ang pagkakaroon kay Shinra sa kumpanya 8 ay tunay na kamangha-mangha. Samantala, nagbabala ang imperial na Tokyo Papal Hall sa mga mamamayan hinggil sa isang mapanganib na sona na kinakailangang panatilihin ng lahat ang ligtas na distansya. Sa pangunahing silid ng kontrol, isang seksing babae ang nakaupo sa mataas na upuang likha ng mga bombero mismo. Mayabang niyang inuutusan na ang lahat ay dapat sumunod sa kanyang kagustuhan. Walang sinuman ang may karapatang magsalita. Tumayo siya, naglalakad sa ibabaw ng mga katawan ng iba. Inutusan niyang mag-deploy ang kumpanya 5 kahit pa ito ay mga hulugan ng pagyurak sa kumpanya 8. Sa screen, lumabas ang abiso na may papalapit na paksa kay Shinra. Numero 3 ng kumpanya 8. Ayon sa mga impormasyong nakalap, ang paglitaw ni Joker sa kompetisyon ay maingat na itinago ng iba't ibang puwersa ng mga bumbero, marahil dahil taglay niya ang napakaraming lihim na nagpapag-ingat sa lahat. Ayon kay Obay, tiyak na matutuklasan ni Shinra ang lihim sa likod ng kusang pagliyab ng tao, at ang dahilan kung bakit kailangang mawala ang kanyang ina at kapatid. Gayunman, walang makapagtatanggi na ang taong tinatawag na Joker ay tunay na kontrabida. Isang bumbero ang biglang sumabat, iniulat na naanalisa na nila ang serye ng mga mapanirang gawa ni Joker sa pasilidad ng pagsasanay. Ang eksplosibong kanyang nilikha ay naglalaman ng abo ng mga unang henerasyong infernal. Ang paggamit sa sakit at kamalasan ng mga kawawang biktima para sa pansariling layunin ay isang di mapapatawad, di makataong gawain. Sa mga sandaling ito, nasa simbahan ng Madre, hawak ang isang larawang pambata kung saan kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, ipinasok niya ang larawan sa loob ng kanyang damit, sabay ngiti upang palakasin ang loob niya. Samantala, ang Kumpanya 8, bilang isang organisasyon sa ilalim ng Ahensya ng Depensa sa Sunog, bukod sa kanilang mga espesyal na misyon, ay tumutugon din sa iba pang mga pang-araw-araw na gawain, mula sa pag-aasikaso ng mga papeles hanggang sa pagtulong sa mga mamamayan sa mga biglaang sitwasyon. Ngayon, nakatanggap sila ng kahilingan na iligtas ang isang asong naipit. Nakakatawang isipin, dahil ang asong iyon ay ang maskot ng mga bumbero, at ang pagkakabitin nito ng patiwarik sa sanga ng puno ay lumalabas na isang sobrang biro ng isang grupo ng kabataan. Ginawa nila ito upang ipahayag ang galit nila, dahil dati ay may isang bombero na walang awang pumatay ng 4 na sibilyan, ngunit idineklara ng korte na inosente dahil sa sakit sa pag-isip. Ang butas na yon sa batas ay inabuso niya, dahilan para mas magitnit ang publiko. At ang pangalan niya ay Miyamoto. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang kumalat ang amoy ng nasusunog na usok at sumiklab ang mapulang apoy. Nadiskubre ng mga tao na si Miyamoto ay sumailalim sa pagkakaliyab, taliwas sa paniniwala ng marami na ito ay banal na kaparusahan. Ipinakita ng katotohanan na nanatili pa rin ang kanyang kalooban matapos ang kanyang pagbabago. Ang kaloobang iyon ay ang kabaliwan ng isang mamamatay tao, dahilan upang magpanik at magtakbuhan ang mga tao. Hindi nag-aksaya ng oras si Miyamoto sa pagpapahirap mismo sa abogadong nagtanggol sa kanya, lalong nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Agad ipinadala ang impormasyon sa mga kumpanya ng bombero. Marami ang gustong lumahok sa pagdakip dahil itinuturing siyang may espesyal na halagang pananaliksik. Mabilis na naipakilos ang Kumpanya 8 at sina Arthur at Shinra ay tumanggap ng agarang utos. Sa kakayahan ni Shinra na lumipad, kumilos silang dalawa ng napakabilis, dumating bago pa ang ibang kasamahan. Pagkaharap nila kay Miyamoto, agad silang umatake. Si Arthur ay nagpasimula ng pag-atake at patuloy na pinipiga si Miyamoto sa mahirap na posisyon, kasabay ng tuloy-tuloy na pag-atake ni Shinra. Ngunit ang lakas ng depensa ng taong nagbago ay tunay na nakakatakot. Malakas niyang ipinahayag na ang mga bumbero ay mga mamamatay tao lamang na nagkukubli sa anyo ng mga tagapagligtas, walang pinagkaiba sa dati niyang sarili. Isang suntok niya ang nagpabagsak sa lakas na kinonsentra ni Maki, dahilan upang lalong mapagtanto ng dalawa ang malaking kaibahan ng isang unang henerasyong infernal na nananatili ang sariling kalooban. Sa harap ng Kumpanya 8, sabay nagpapakawala ng apoy si Miyamoto upang umatake at maghanap ng daan ng pagtakas, habang sinasabi niyang ang pagpatay ng mga bombero sa mga infernal ay walang pinagkaiba sa ginawa niyang pagpatay ng mga tao noon. Ang mga salitang iyon ay nagpahinto sandali kay Shinra. Sa kabutihang palad, hinimok siya ni Taikisa na panatilihin ang kanyang loob at huwag mahulog sa bitag ng isipan. Agad na sumugod si Shinra, nauunawaan kung hindi siya kikilos, mas marami pang magiging biktima. At tunay ngang nang si Miyamoto ay lumitaw sa isang mataong tirahan, naghahanda ng maghasik ng sakuna. Mabilis na dumating si Shinra, nagbigay ng malakas na sipa na nagpabagsak sa kalaban.
Ngunit hindi natigatig ang kalaban, ginamit pa ang isang kotse upang makaganti. Ngunit hindi iyon nakaabala kay Shinra, na sinipa ang kotse palayo at ginawang kontra-atake, na labis na ikinatakot ni Miyamoto. Biglang bumuhos ang di inaasahang ulan. Sa takot, tinawag ni Miyamoto si Shinra na demonyo. Nakaupo sa ibabaw ng kotse, matikas at matatag, ipinahayag ni Shinra na siya ay isang bayani. Ang tagpong ito ay napanood ng isang misteryosong magkasintahan, na nagsuri at napansin na ang enerhiyang nagmumula kay Shinra ay tunay na napakalakas. Ngunit iniisip pa rin ng dalawa na ang pag-aalis sa isang infernal na may malay pa ay isang malaking aksaya. Kaya nagpa siya silang humanap ng paraan upang makuha ito ng buo. Samantala, nagsimulang magdasal si Shinra para kay Miyamoto, at maging si Miyamoto mismo ay humiling ng kapatawaran sa kanyang huling sandali, nais niyang may madre na magdasal para sa kanya. Ngunit agad pagkatapos noon, bigla siyang nagtaksil at sumugod upang umatake. Ang hakbang na iyon ay nagpasiklab ng tunay na galit kay Shinra. Ang isang basurang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan, kaya't buong determinasyong tinapos niya ang laban. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang babae sa bubungan, ipinakilala ang sarili bilang Prinsesa Hibana, ang kapitan ng Kumpanya 5 at isa ring ikatlong henerasyong Pyrokinetic. Ipinahayag niyang ang Kumpanya 5 ang hahawak sa kaso ni Miyamoto. Natural na tumutol si Shinra, ngunit ang titig ng babae ay nagpabagsak sa kanya. Inutusan niya itong lumuhod sa kanyang mga paa. Siyempre, hindi pumayag si Shinra, at sa kanyang padalos-dalos na pagsasalita, agad siyang pinasuko ng lakas ni Hibana. Sinubukan ng Kumpanya 5 na dalhin siya, ngunit sa tamang oras ay sumiklab ang kapangyarihan ni Shinra, itinulak palayo ang lahat ng karaniwang kasapi ng grupo, habang hinaharap silang lahat sa matatag na tindig na mag-isang nakikipaglaban. Sa kabutihang palad, dumating din sa tamang oras ang Kumpanya 8. Ipinahayag ni Hibana na ang Kumpanya 5 ang hahawak kay Miyamoto dahil itinuturing nilang aksaya ang pagdalisay sa kanya. Ang ganitong pambihirang nilalang ay dapat panatilihin para sa pananaliksik. Ngunit ang lugar na kinasasakupan ay nasa jurisdiksyon ng Kumpanya 8. Bukod pa rito, wala silang departamento ng pananaliksik upang isagawa ang ganoong gawain. Nangangatwiran ang mga kasapi ng Kumpanya 8, sinasabing kahit magpanaliksik pa ang Kumpanya 5, hinding-hindi naman sila magbabahagi ng anumang resulta. Uminit ang pagtatalo hanggang sa napilitan si Obai na umatras at pumayag na ipaubaya si Miyamoto. Ngunit ang ganoong asal ay tinuya ng kalaban. Agad namang tumugon si Obai gamit ang kamao, pinilit si Hibana na humarap sa kanya, sabay tanong kung gusto ba talaga nilang magsimula ng digmaan. Ipinahayag ni Obai na ang kanyang pag-uurong ay alang-alang sa kapakanan ng sangkatauhan, ngunit kung aabot sa labanan, hindi natatakot ang Kumpanya 8. Sa pagkarinig nito, nainis ang kalaban at nagpa siya na umatras, pansamantalang ipinagpaliban ang sagupaan. Sa tabi ng bukal, taimtim na nagdarasal ang madre, habang sa kanyang isipan ay bumabalik ang mga alaala ng kabataan. Noon, madalas siyang tumatakbo habang nakikipagkwentuhan sa isang madre. At ang madre niyon ay siya ngayong kapitan ng Kumpanya 5. Pagkatapos noon, nagkaroon ng litrato ang buong simbahan bilang isang grupo. Sa pag-alala nito, napaluha siya at tinawag si Hibana bilang kanyang ate. Sa pagkakataong iyon, nagkakataong dumadaan si Shinra na nag-ensayo at nasaksihan ang tagpong iyon. Nahihiya siyang napasandal sa pader. Nang makita niyang lumabas ang madre, dali-dali siyang humingi ng paumanhin. Ngunit mumiti lang ito ng may kabaitan, sinabing siya rin ay naging pabaya. Hinimok niya si Shinra na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Pagkasabi noon, nagpaalam na siya. Tinawag siya ni Shinra, nag-aalalang tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, dahil ang pagtulong sa iba ay tungkulin din ng mga sundalong tagapagsindi. Ngunit mumiti lang siya at sinabing ayos lang siya, sa katuluyang umalis. Pagbalik ni Obai, hindi na niya kailangang banggitin pa ang kaduda-dudang pagkilos ng Kumpanya 5, dahil nauunawaan na ng lahat ang sitwasyon. Mula sa sandaling iyon, ang pangunahing tungkulin ng grupo ay imbestigahan at bantayan ang mga taong iyon. Habang nakikinig sa pagsusuri ni Obai, si Shinra, na may alam na sa bahagi nito, ay tila medyo wala sa sarili, habang si Arthur na may abala lang sa pagpapakita ng kanyang lakas. Nang makita ang masiglang atmosfera, nagsimula ring mag-usap ng palihim sina Maki at ang madre. Apat silang hindi nakatutok sa talakayan. Ang ganoong asal ay naging dahilan para malamig na ilabas ni Takasa ang kanyang baril, itinutok ito sa kanila na parang nagbabanta. Dahil ito ay isang pulong ng koponan, hindi siya pumapayag na may sinumang mag-usap ng pribado. Sa una, inakala ng lahat na nagbibiro lang siya, ngunit ang tunog ng putok at ang bala na dumaan ay agad nagdulot ng takot sa grupo. Sa kabutihang palad, dahil sa kakayahang kontrolin ang sumasabog na pulbura bilang isang ikalawang henerasyong Pyrokinetic, hindi naging malaki ang pinsala ng putok. Si Shinra ay nakaramdam lamang ng kirot, ngunit hindi malubhang nasugatan, bagaman sapat iyon para siya ipagpawisan sa takot. Akala niya ay baril hangin lang iyon, ngunit kinumpirma ni Tekisa na totoo ito.
Dahil si Commander Tekisa ay isang ikalawang henerasyong pyrokinetic, kaya niyang kontrolin ang apoy at baguhin ang lakas ng putok upang maiwasan ang kamatayan. Ito ang aral ni Takis, kapag humaharap sa mga huling henerasyong pyrokinetic, walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang maaaring mangyari. Kailangang magsanay at maging mas maingat ang lahat. Si Shinra, bagaman galit, ay nauunawaan din ang layunin ng kanyang mga kasamahan. Kasabay nito, lalo pang tumitindi ang kanyang galit sa Company 5, lalo na kay Hibana, na tinatrato ang pagliligtas sa apoy na parang isang laro at umaasa sa mga iligal na eksperimento para umangat sa posisyon bilang kapitan. Binigyang diin ni Obay na bukod sa investigasyon, kailangan din nilang humanap ng paraan upang makuha ang mga resulta ng pananaliksik ni Hibana, kahit gumamit ng dahas kung kinakailangan, dahil ang hinaharap na lakas sa labanan ni Shinra at Arthur ang magiging susi. Tunay nga, ang mga malulupit na paraang iyon sa pananaliksik ay hindi na kayang tiisin kahit ng mga naging halimaw na. Sa panig naman ni Hibana, marahas niyang pinahihirapan ang bilanggong si Miyamoto na nahuli noong nakaraang araw upang pilitin itong maglabas ng impormasyon. Kumikilos si Hibana na parabang isang adik na nakakahanap ng ligaya sa pagpapahirap na lalong nagpagalit sa lahat ng nasa Company 8. Si Sister Iris ay isang natatanging kaso dahil tila siya lamang ang may ganoong propesyon sa buong Company 8. Mula nang makilala ang Company 5, kapansin-pansin ang naging pagbabago ng ugali ni Iris, dahilan upang mag-alala si Shinra at gustuhin niyang alamin kung bakit. Dumating si Maki na may balitang umalis si Iris. Ngayon ay nakatayo siya sa harap ng gate ng Company 5, humihiling na makausap ang kapitan, at nagsasalita laban sa mga eksperimento bilang isang pambabasto sa banal. Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpagalit kay Hibana, na agad naglabas ng matinding puot at kapangyarihan, dahilan upang mapunit ang suot ni Iris at magmukhang kaawa-awa. Takot man, ginamit pa rin ni Iris ang kanyang pananalig upang subukang suwayin ang kapitan. Sa gitna ng takot, natawag pa niya si Hibana na ate, ipinapahiwatig na marahil ay may espesyal na ugnayan ang kanilang nakaraan. Gayunman, labis na hinahamak ni Hibana ang propesyon ng madre, naniniwalang walang Diyos, at ang mga madre ay para lang mga palamuting ginagamit ng mga fire soldier. Para sa kanya, walang Diyos sa mundong ito. Ang mundong ito ay pag-aari lamang ng mga may dugong demonyo. Sa huli, natalo si Iris, dinala sa loob ng base ng Company 5, at ginawang kasangkapan upang bitagin ang Company 8. Isang malakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw sa labas, binasag ang katahimikan ng paligid. At lumitaw si Shinra na may matinding determinasyon na iligtas si Iris anuman ang mangyari. Agad na dumating ang buong team ng Company 8. Inutusan ni Obay si Takasa na agad sumalakay sa loob upang hanapin si Iris, habang siya at si Maki naman ang haharap sa mga puwersa sa labas. Hindi nag-aksaya ng oras si Shinra at agad na tumalon sa aksyon. Samantala, gamit ang kanyang espesyal na baril, binaril ni Takasa isa-isa ang mga sundalong humaharang sa kanilang daraanan. Si Arthur naman ay sumugod upang tapusin ang mga hindi pa bumabagsak. Halos perpekto ang kanilang pagkakakumbina. Bagaman may mga baril din ang mga sundalo ng Company 5, tuluyang napunta sila sa alanganin laban sa mas pinatinding firepower ni Takasa. Hindi lang baril ang sandata niya, kahanga-hanga rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at sa pagsabay ng maliksi niyang pagkontrol sa bala, lahat ng kalaban ay mabilis na nalinis. Mabilis na sumunod si Arthur kay Shinra papasok sa pinakaloob ng base, ngunit bago pa sila muling magtagpo, nasalubong nila ang isang matandang lalaking deformado na ginamit ang mga resulta ng eksperimento upang palakasin si Miyamoto, dahilan upang magmukha siyang isang halimaw. Samantala, ang grupo ni Takis ay inatake ng isang bagong sundalo mula sa Company 5 na gumagamit ng mga bolang goma na sumasabog ng may matinding lakas. Buti na lang, na-block ni Maki ang mga yon. Gayunman, nanatiling lubhang mapanganib ang sitwasyon. Dahil sa sunod-sunod na mga pagsabog, hirap silang matukoy kung saan nagtatago ang kalaban. Napilitan si Takisa na gumamit ng sweeping tactic, inaayos ang direksyon ng bala batay sa mga kislap ng apoy sa bawat pagtama, ginagawang parang may walang hanggang puwersa ang bawat putok. Dahil dito, natalo nila ang kalaban. Balak sana niyang tanungin ito kung saan nakatago ang mga dokumento, ngunit biglang lumitaw ang mas delikadong kalaban. Sa parehong oras, si Arthur naman ay nakaharap na kay Miyamoto na mas pinatindi pa ang lakas, ang walang tigil nitong mga pag-atake ay halos lamunin siya. Bagaman nagawa niyang umiwas, nang marinig niyang nilalait ni Miyamoto ang pangarap niyang maging kabalyero, hindi na niya napigilan ang galit at sumugod siya, tuluyang nahulog sa bitag at tinamaan ng delikado. Habang papatapos na sana si Miyamoto, biglang inilipat ni Arthur ang espada mula kaliwa papuntang kanang kamay at naglunsad ng matinding hiwa, hinati sa gitna ang kalaban. Ang lakas na matagal nang nakatago ay sa wakas lumitaw, bagay na labis na ikinagulat maging ni Hibana. Maging ang tatlo niyang tapat na alagad ay sunod-sunod ding natalo, naghahanda sa panibagong labanan sa pagitan ng dalawang panig.
Habang sinasamantala ni Taekisa at Maki ang pagkakataon para hanapin ang mga dokumento, tuwirang nakatuon ang mga mata ni Shinra sa target na matagal na niyang gustong harapin. Pumasok si Shinra sa mansyon ni Hibana, naniniwalang doon mismo nakatira ang kapitan, at ngayong araw ang pagkakataon niyang hamunin ang isang kalabang nasa antas ng kapitan upang subukin ang sarili niyang lakas. Gayunman, sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang kung hindi niya matutuklasan ang paraan upang kontrahin ang espesyal na teknik na minsan nang ipinakita ng kalaban, halos wala siyang tsansang manalo. Unti-unti na ring nabubunyag ang kwento ni Hibana at Iris, at lalong bumibigat ang paligid, hindi madaling maunawaan kung bakit patuloy na naniniwala si Hibana na walang mga Diyos, lalo pat siya mismo, kasama ang iba pang mga madre, ay minsan nang nasunog sa apoy. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang kakayahan bilang isang third generation, nakaligtas siya, ngunit mula noon ay tinahak niya ang landas ng kalupitan at kawalang balik. Nang lumitaw si Shinra, agad siyang pinayuhan ni Iris na umatras, sapagkat higit kaninuman, siya ang pinakabakaalam kung gaano kakilabot ang kapangyarihan ni Hibana. Tunay nga, sa isang iglap lamang nang sumabog ang apoy ni Shinra upang sumugod, agad na pinawi ng mga nakakakilabot na mata ni Hibana ang lahat, maging siya ay tila na hipnotismo at hindi makagalaw, walang awang tinapakan, hindi maunawaan kung bakit siya agad nabigo. Hindi nag-atubili si Hibana na ipaliwanag na siya ay nahulog sa kalagayang tinatawag na heat syncope, dahil sa matinding init na ibinubuga niya na bumabalot sa katawan ni Shinra, nagdulot ito ng paglawak ng mga ugat, pagbaba ng presyon ng dugo, at kakulangan ng pagdaloy ng dugo sa utak, kaya siya ay nahilo at bumagsak. Ang isang bayani na tila napakalakas ay ngayon ay tinalo lamang ng pagkahilo. Ang katotohanan ito ay parang kahiyahiyang mansang nagpapabigat sa dangal ni Shinra. Pinilit niyang tumayo, sinasabi sa sarili na kung hindi ito isang lubhang makapangyarihang kakayahan, kaya niyang tiisin ang masasamang epekto nito dahil hindi hinahayaan ng tapang ng isang bayani na siya ay bumagsak. Idineklara niyang siya ay isang bayani at buong tapang muling humamon. Muling nagliyab ng matindi ang apoy sa pamaypay ni Hibana, habang si Shinra, na muling nabawi ang kanyang lakas, ay nagpahayag na wawasakin niya ang lahat ng maling akala at ilusyon ng kanyang kalaban. Idineklara niyang maaaring siya ay mamatay, maaaring siya ay bumagsak, ngunit tiyak na hindi siya magkakamali. Gayunman, sa labanang ito, ang bangis at higit na kapangyarihan ni Hibana ay muling nagdulot ng pagkabigo kay Shinra. Malamig siyang tinanong ni Hibana kung hindi ba niya namamalayang siya ay nagpupumilit lamang. At upang patunayan ang kanyang sinabi, ginamit niya ang apoy upang lumikha ng mahikang nagiging mga talulot na may napakataas na temperatura, dahilan upang mataranta si Shinra at tuluyang mawalan ng kakayahang lumaban. Masakit na pinayuhan ni Iris na tumigil na siya, ngunit bilang tugon, tinukso siya ni Hibana na kung gusto niya yon, subukan niyang manalangin sa mga Diyos, dahil ang mga Diyos ay sadyang walang kakayahang tumulong o kumontrol ng anuman. Sa mundong ito, walang mga Diyos, walang mga bayani, at ang mga tao ay makakahanap lamang ng kapayapaan kapag iniwan nila ang ilusyon ng kaligtasan. Muling bumalik sa isipan ni Hibana ang mga masakit na alaala. Ang kumbento noon ay isang kanlungan para sa mga ulila, kung saan nagkakaisa ang mga madre at mga bata sa pagsamba sa mga Diyos, ngunit siya ay naiba. Sa mapait na kapalaran, siya lamang ang nakaligtas, habang lahat ng itinuring niyang pamilya ay namatay sa apoy. Mula noon, naniwala siyang tanging siya lamang ang makapagliligtas sa sarili niya. At ang malabong mga panalangin ay nagdulot lamang ng kapahamakan. Nang marinig ito, ipinahayag ni Shinra ang kanyang pag-unawa dahil nasaksihan din niya kung paanong winasak ng apoy ang kanyang buhay, ngunit ang simpatyang ito ay lalo lamang nagpabaliw kay Hibana, dahilan upang umatake siya ng mas marahas. Gayunman, biglang sumiklab ang pambihirang kapangyarihan ni Shinra, matagumpay na nilalabanan ang mga atake, at idineklara niyang iba siya kay Hibana. Hindi siya kailanman sumusuko sa tadhana, at dahil doon, ililigtas din niya si Hibana. Ang mga tila hangal na salitang iyon ay sandaling nagpatigil kay Hibana. Ngunit agad ding nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Malamig niyang sinabi na kung gusto niya iyon, tanggapin niyang masunog hanggang mamatay. Muling iginiit ni Shinra na hindi lahat ng apoy ay nagdadala ng pagkawasak. May mga apoy na nagbibigay liwanag sa daan sa hinaharap. Kung walang mga bayani sa mundo, siya mismo ang magiging bayani, at si Hibana, sa kabila ng lahat, ay isa lamang biktima. Mataas ang tinig na sumigaw si Shinra, puno ng determinasyon, sa kabuong tapang na sumugod pasulong, inihagis ang isang suntok na naglalaman ng hangaring durugin ang pagkahumaling sa kaluluwa ni Hibana. Ang larawang iyon ay humila kay Hibana pabalik sa mga alaala ng kanyang pagkabata, sa panahong siya ay isang batang eksperimento na may pambihirang talento. Lumilikha siya noon ng mga maningning na bulaklak mula sa apoy at iba pang sangkap na ikinamangha ng mga batang nasa monasteryo, at sa lahat ng iyon, si Iris ang pinakatuwang-tuwa. Gayunman, sinermunan siya ng mga madre, naniniwalang ang banal na apoy ay hindi laruan. Tinanong siya kung bakit, kung tunay ngang pinagkalooban siya ng kapangyarihan, ay hindi siya nananampalataya sa banal na espiritu.
Minsan ay naniwala siya, ngunit tuluyang gumuho ang paniniwalang iyon nang ang mga apoy na dati niyang pinaniniwalaang maganda ay siyang sumira sa lahat, iniwan siyang puno ng puot at kadiliman, ginawang isang tunay na demonyo. Mula noon, kumilos si Hibana na parang isang tunay na bumagsak na nilalang, sinasamantala ang bawat pagkakataon upang magsaliksik at pahusayin ang apoy, umaakyat sa matataas na posisyon nang walang pakialam sa tunay na layunin ng kanyang ginagawa. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, minsan din siyang naging isang bayani, minsan naging nakatatandang kapatid sa mga batang nasa monasteryo. Ang apoy ang tumulong sa kanya upang marating iyon, ngunit ito rin ang kumuha ng lahat sa kanya, pati pagkatao at saysay ng kanyang buhay. Sa sandali ng pagkakaunawa sa kapalaran ni Shinra, napagtanto niyang siya man ay isa lamang biktima, at ang pagkakaalam na iyon ang naging susi ng kanyang paglaya. Nang kumpirmahin ni Shinra na tunay ngang may mga bayani sa mundong ito at makakasama siya ni Hibana kapag kailangan siya nito, hindi sinasadyang namula si Hibana, sabay galit at hiya, sabay sigaw kung sino raw ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na iligtas siya. Sumagot si Shinra na hindi niya kailangan ng pahintulot. Ginagawa niya yon dahil gusto niya. Sa harap ng ganoong katapatan, natigatig ang puso ni Hibana. Ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang laban, at lumikha pa siya ng mga maningning na bulaklak ng apoy gaya noong dati upang ihandog sa kanyang nakababatang kapatid na para bang muling namulaklak ang kanyang kaluluwa. Nagtapos ang laban na may mga sugat sa magkabilang panig. Iminungkahi ni Iris na magdaos ng pagtitipon sa pagitan ng dalawang kumpanya, habang nagkunwari naman si Hibana na ang pag-anyaya sa Company 8 upang umatake ay bahagi lamang ng pagsasanay, at ang hindi inaasahang kaaya-ayang asal niya ay labis na ikinagulat ng lahat. Namula si Hibana at nagsabing marahil ay bahagya niyang gusto si Shinra, dahilan upang si Shinra at si Iris na nakatayo roon ay mapatigil at mamangha. Natapos ni Shinra ang laban ng napakabilis kaya't hindi na umabot ang isa pa niyang kasamahan upang sumuporta at napilitang manatili sa base. Samantala, nagtipon naman sa simbahan ang grupo ng mga commander mula sa ibang mga kumpanya. Ang balita tungkol sa pagsasanay sa pagitan ng mga kumpanya 5 at 8 ay mabilis na kumalat sa iba pang mga unit. Ngunit sa halip na paniwalaan ito, inisip nilang isa lang itong usok na pantabing para itago ang kung anumang nangyayari. Sa puntong ito, napagtanto na talaga nila na nagsimula ng kumilos si Master Obay, at ang bawat galaw niya ay may maraming patong ng di mahulugang kahulugan. Samantala, ang mga kumpanya 5 at 8 ay nagsasagawa ng barbecue party upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang kamakailang pagsasanay sa labanan. Ngunit mukhang hindi masaya ang mga sundalo ni Hibana. Natatakot silang baka pahirapan sila ng bruha gamit ang bago nitong libangan. Ang buong pagtutulungang ito ay nakasalalay sa pagkahumaling ni Hibana sa mga lalaki, dahil tila siya lamang ay nagiging mabait at malambing kapag si Shinra ang kaharap, habang ang mga tauhan niya, kapag may salungat na opinyon, ay maaaring sipain agad sa harap ng lahat. Pero sa kabuuan, maayos naman ang takbo ng kasiyahan. Pagkatapos ng party, sa ilalim ng dapit hapon, nagkaroon ng tuwirang pag-uusap sina Hibana at Obay, at mabilis na nabuo ang isang kasunduan sa pagitan nila. Gayunman, ang dapat pansinin ay ang pakikipagkamayan na ito ay hindi kumakatawan sa buong organisasyon ng Kumpanya 5, kundi limitado lamang sa antas ng mga individual. Sa panlabas, tila isang hiwalay na kumpanya ang Kumpanya 5. Ngunit sa likod ni Hibana ay ang grupong Hejima, isang puwersang kahit siya mismo ay walang sapat na lakas para labanan. Kaya ang kooperasyong ito ay nagsisilbing tulay at pantabing para magamit ng magkabilang panig ang mga pakinabang ng isa't isa. Plano ni Obay na magsimula sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga resulta ng pananaliksik ng Kumpanya 5 at pagkatapos ay pabagsakin sila. Ibinahagi rin ni Hibana ang tungkol sa kanyang nakaraan. Akala niya noon, kailangan niyang maging isang demonyo upang labanan ang mga demonyo, ngunit nang makipaglaban siya kay Shinra, na tinatawag ang sarili niyang bayani, naramdaman niya ang init ng katarungan at dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig, siya ay nagbago. Napilitan ding aminin ni Obay na si Shinra ang siyang nagdala ng liwanag sa Kumpanya 8, at siya rin ang nagdala ng liwanag sa kadiliman ng mundong bihag ng mga apoy. Pagkatapos, binago ni Obay ang paksa tungo sa layunin ng Kumpanya 8. Matagal na niyang pinagtutuunan ng pansin ang pananaliksik ng Kumpanya 5 hinggil sa pinagmulan ng mga apoy. Naniniwala siyang may nalalaman si Hibana tungkol dito. At halos agad na napatunayan ang halaga ng alyansa nang maging handa si Hibana na ibahagi ang pinakamahalaga niyang natuklasang resulta ng pananaliksik. Ibinunyag ni Hibana na sa ilang pagkakataon, ang mga insidente ng pagliyab ay hindi likas na nangyayari kundi may kamay ng tao na sangkot. Ang impormasyong ito ay nagpayanig sa katahimikan ni Obay. Hindi niya matanggap na ang pagdurusa ng napakaraming biktima ay bunga ng sinadyang sabuatan ng tao. Dahil dito, napagpasyahan niyang alisin ang mga tanikala kay Shinra bilang tanda ng tiwala. Samantala, nagsimula namang maghinala si Hibana na ang aksidenteng nangyari sa monasteryo noon, na sumira sa lahat ng mahal niya, ay maaaring hindi basta aksidente lamang, kundi posibleng isang planadong pangyayari.
Kung totoo ang hinalang iyon, hinding-hindi niya mapapatawad ang mga nasa likod nito. Para sa isang magkasanib na layunin, nagkamayan sa kasunduan sina Hibana at Obay, bagaman may bahid ng pag-aalinlangan. Gayunman, napakahirap ng susunod na direksyon ng kanilang investigasyon, dahil ang mga kaso ng sinadyang pagliyab na binanggit ni Hibana ay pawang nagmula sa distrito ng Shinjuku, isang lugar na direktang pinamumunuan ng Kumpanya 1. Alam ni Obay na magiging napakahirap harapin ang mga yon ng direkta. Ngunit nagpasya siyang gumamit ng paikot na paraan. Ginamit niya ang sistema ng inspeksyon para sa mga bagitong kawal na nagpapahintulot sa ilang bagong sumali na bomberong sundalo na maitalaga muna sa ibang mga kumpanya bilang paraan upang makapagtanim ng tao at makalapit sa katotohanan. Ang pangunahing tungkulin sa pagkakataong ito ay ibinigay kina Shinra at Arthur na may lakas upang harapin ang anumang panganib. Ang dalawa, kasama ang 3 kasapi mula sa ibang mga kumpanya, ay agad na nagtungo sa tanyag na punong himpilan ng Kumpanya 1, isang lugar na itinuturing na maringal na sagisag ng buong organisasyon. Hindi lamang nila dala ang misyon ng paghahanap ng ebidensya, kundi pati na rin ang posibilidad na direktang makaharap si Burns, ang kilalang komandante na maaaring makatulong sa kanila na matuklasan ang katotohanan sa trahedyang sinapit ng pamilya ni Shinra 12 taon na ang nakalipas. Na tila ayaw mag-aksaya ng oras, nakakagulat na iminungkahi agad ni Shinra ang isang labanang pagsasanay pagkakita pa lang. Bagaman tila marahas pakinggan ang ideya, bilang mga bagong kawal, ito rin ang pinakapraktikal na paraan ng pagbati, kaya isinama pa ang iba pang batang bomberong sundalo sa hamon. Nagsimula ang unang laban sa isang bomberong sundalo mula sa Kumpanya 2. Nalikas na mahiyain, ngunit dahil sa pang-aasar at paghihikayat ng mga kasamahan, biglang sumabog ang kanyang nakatagong lakas. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng mga kanyon, ngunit lahat ay agad na pinawi ni Karim, na isang hampas lang ng kampanilya ay kayang ganap na patayin ang apoy at mga sandata ng kalaban. Ang kakayahan niyang magpalamig ng apoy ay tunay na nakakatakot, kaya't napapanganga ang lahat. Sa sandaling iyon, malinaw na naipakita ang diwa at lakas ng Kumpanya 1, lumilikha ng bigat at pressure sa sinumang kaharap nila. Hindi pa doon nagtapos, nakagugulat na lumapit mismo si Burns, ang alamat na komandante, upang siya na ang personal na humarap sa laban. At ang mga target niya ay sina Arthur at Shinra. Iyon ay labis na ikinainsulto ni Arthur. Galit niyang inisip na kaya niyang lumaban ng mag-isa sa isang hiwalay na laban. Ngunit kalmado lang na iniunat ni Burns ang kanyang braso bilang paanyaya. Ang unang hampas ng espada ni Arthur ay bumagsak ng buong lakas, ngunit hindi man lang natinag si Burns. Sa kabaligtaran, isang magaan na kontra-atake lang ay agad siyang itinilapon ng ilang hakbang pabalik, gulat na gulat at tulala. Sa sandaling iyon, hindi nag-aksaya ng oras si Shinra. Itinuturing niyang natural lang ang mahamon, kaya agad siyang sumugod ng buong tapang, sunod-sunod ang kanyang mga suntok na halos yumanig sa buong arena. Hindi siya nagdalawang isip gamitin ang pinakamalakas niyang galaw, ngunit kalmado lang na sinalo ni Burns gamit ang sariling katawan, ni hindi man lang natinag. Nang tanungin kung bakit siya sumali sa puwersa ng mga bumbero, matatag na sagot ni Shinra na namatay ang kanyang ina at kapatid dahil sa kusang pagliyab, kaya dapat niyang hanapin ang dahilan upang hindi na maulit ang ganoong trahedya sa sinuman. Gusto niyang maging bayani ng mga bumbero. Bagaman alam niyang mahaba pa ang landas na tatahakin, tila nasiyahan si Burns sa sagot niya, ngunit agad din itong bumawi sa pamamagitan ng isang suntok, hindi man lang gumamit ng apoy, ngunit nagawang paliparin si Shinra. Gayunman, sa kabila ng inaasahang takot, parehong siya at si Arthur ay kinilala ng Kumpanya 1, tinanggap bilang karapat-dapat na mga mandirigma, isang patunay na nagsisimula ng mapansin ang kanilang kakayahan. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumakbo si Tamaki at niyakap ang isang kasapi ng Kumpanya 1, nakasuot ng napaka-cute na masunuring ekspresyon. Sa hamog ng lungsod, may isang taong nakatayo sa loob ng booth ng telepono, nag-uulat na maayos ang takbo ng ebanghelisasyon. Ang kusang pagliyab ay magpapatuloy ng walang anumang hadlang. Pinuri siya ng taong nasa kabilang linya, tinawag siyang isang ebanghelista. Sa proseso ng pananaliksik, natuklasan ni Hibana sa kanyang mga eksperimento ang isang nakakagulat na katotohanan, ang mga core ng mga biktima ng artipisyal na pagliyab ay may taglay na mahiwagang nilalang, isang insekto. Nanginig ang grupo ni Shinra sa takot, dahil kailanman ay hindi nila naisip na may puwersang gagamit ng mga buhay na nilalang bilang kasangkapan upang maghasik ng sakuna. Ang oras na ibinigay kay Shinra at Arthur upang imbestigahan ang Kumpanya 1 ay 1 buwan lamang. At sa loob ng panahong iyon, ay kailangan nilang makahanap ng mga bakas na magtuturo sa pinagmulan ng mga infernal na nagkakaroon ng pagliyab. Ngunit taliwas sa kabalisahang ito, sina Takisa at Hibana, gamit ang dahilan ng pagbisita, ay araw-araw na pumupunta sa kampo, kumikilos ng animoy walang pakialam sa pangangalap ng ebidensya, dahilan upang magtaka ang lahat kung paano nga ba talaga nila gustong mag-imbestiga. Ang kakatwa, tila hindi man lang ito pinapansin o pinipigilan ng Kumpanya 1. Kung sa kumpanya ni Hibana sa Kumpanya 5 ito nangyari, siguradong hindi ganoon kainit ang pagtanggap ng mga tao sa mga bisita.
Ang mga susunod na pahiwatig ay nagbubunyag ng posibilidad na ang salarin ay nasa hanay mismo ng mga bombero, dahil ang mga insidente ng pagliyab ay palaging nangyayari sa mga lihim na lugar na tanging mga bombero lamang ang may access, o sa mga selyadong eksena ng krimen. Nakaupo sina Shinra at Arthur habang kumakain kasama ang lahat, pinag-uusapan nila ang mga dahilan kung bakit sila naging mga bombero. Si Shinra ay nangangarap maging isang bayani na magliligtas sa mundo. Si Arthur naman ay dahil iniisip niyang isa siyang kabalyero. At ang kanilang kaibigang may buhok na kulay ginto ay simpleng nagnanais lamang hangaan ng mga babae. Ang isa pa nilang mahiyain na kaibigan na nakaupo sa tabi ay nagsabing napakahusay ng lahat dahil wala siyang talento o malalaking layunin. Lumapit si Tamaki, pinutol ang usapan, at sinabing oras na para sa pagtitipon, kasabay ng pagtunog ng alarma na hudyat ng paglitaw ng isang infernal. Dumating ang pagkakataon ni Shinra na kumilos nang siya ay ipadala sa ilalim ng utos ni Komandante Flam. Sa pagkakataong ito, napakalaking bilang ng puwersa ng kumpanya uno ang namobilisa dahil kailangan nilang tugunan ang isang malawakang insidente ng pagliyab. 5 biktima ng sabay-sabay ang naging dahilan ng kaguluhan. Ngunit dahil sa dami ng mga tao, sina Arthur at Shinra ay inatasang magbantay lamang, isang nakakainip na tungkulin na nagpapahirap sa kanilang maabot ang katotohanan. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Shinra ang kakaibang enerhiya. Nasaksihan niya mismo ang isang lalaki na ininfektuhan ng mga insekto ng isang misteryosong nilalang at agad na naging isang taong nagliyab. Isang pambihirang pagkakataon ito. Hindi siya nag-atubiling habulin ang salarin, iniiwan ang biktima upang samahan ng mga puwersa ng Kumpanya 1. Humantong ang habulan sa dulo ng isang kalsada, ngunit sa halip na mahuli ang salarin, nakita lamang ni Shinra ang mga nakatatandang miyembro ng Kumpanya 1 na nakatayo ng may otoridad. Mabilis na nag-init ang ulo ni Arthur, gustong sumugod sa labanan, ngunit napigilan siya ni Shinra sa oras dahil naramdaman niyang mapanganib iyon. Kung kikilos sila ng walang ebidensya, ang pakikipaglaban sa isang makitid na eskinita ay parang itinulak nila ang kanilang sarili sa isang sitwasyong maaari silang patahimikin. Naroon din si Tamaki. Iniulat niyang salamat sa 2 komandante, ang lahat ng mga biktima ay naihatid na sa mapayapang pamamahinga. Ang imahe ng inosente at matamis na dalagang ito ay nagdulot ng alinlangan kay Shinra. Naisip ni Shinra kung posible bang ang isang tulad niya ay may kakayahang tumulong sa ganoong kalupitang krimen. Ang tanging napala nila sa pagkakataong ito ay nasaksihan nilang pareho kung paano sinasaktan ang mga biktima. Bagaman kakaunti, sapat na yon para matukoy nilang kailangan nilang direktang imbestigahan ang 2 komandante. Ang desisyong iyon ang nagtulak kina Shinra at Arthur na suriin ang silid ni Karim. Natagpuan nila roon ang isang bote na naglalaman ng mga insektong kapareho ng mga espesimen na nakita na nila noon. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Karim, ang mukha niya ay naglalabas ng banta na nagpabigat sa paligid. Sa isang iglap, inisip ng 2 bata na iyon na ang kanilang katapusan. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Karim na sinusundan din niya ang kaso at inilagay niya ang bote sa ilalim ng mesa dahil napansin niyang kakaiba ang kilos ng 2 noong nasa eskinita pa sila. Ang bote raw na iyon ay isang sample na nakuha mula sa pinangyarihan ng krimen. Bahagyang nabawasan ang tensyon dahil sa paliwanag na iyon, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang hinala dahil bukod kay Karim, noong hinahabol ni Shinra ang salarin, si Reka lamang ang naroon. Ikinuwento ni Karim na 2 buwan na ang nakalipas, may isang grupo ng mga bata na biglang nagliyab ng sabay-sabay. Doon niya natagpuan ang ganitong uri ng insekto. At ang katotohanang pati mga inosenteng bata ay hindi pinalampas ang siyang pinakamalupit na patunay ng kasamaan ng salarin. Sa kabilang pangyayari, may 2 batang pauwi na masayang nagkukwentuhan tungkol sa laro nang biglang lumitaw si Tamaki. Ipinangako niya na may tiyak na paraan para hindi sila maging biktima, sa kanya inakay ang 2 bata na sumunod sa kanya. Ang mga salitang iyon ay galing pala sa mga utos ni Reka. Nagpanggap siyang mabuting tao, ginampanan ang papel ng isang ebanghelista na nagkakalat ng huwad na pag-asa. Dahil sa tiwala, sumang-ayon si Tamaki na sumama. Gusto niyang makita mismo ang himalang ipinangako ni Reka. Ngunit pagkapasok pa lang nila sa abandonadong bahay, inanyayahan siya ni Reka na tumabi dahil kailangan na raw nitong simulan ang kanyang gawain. Dahil sa kuryosidad kung paano magaganap ang ebanghelisasyon, niyakap siya nito nang mahigpit hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos noon, nagsimula ang trahedya ng sundan ng inang nag-aalala ang kanyang mga anak na siya mismong naging unang biktima ng insekto at namatay sa malagim na paraan. Samantala, palihim na nakikipag-ugnayan sina Arthur at Shinra kay Karim upang makahanap ng paraan para mailigtas ang mga batang umiiyak. Ang mga salita ni Reka ay umalingaw-ngaw na parang nakakakilabot na musika. Pinapaniwala niya ang mga bata na harapin ng matapang ang apoy, sinasabi na hanggat hindi sila natatakot, malalampasan nila ito, ngunit lahat iyon ay malupit na pagmamayabang. Nagising si Tamaki sa pagkagulat. Lubos siyang nadurog nang matanto na ang commander na minsang hinangaan niya ay isang nagkukubling psychopath. Nang siya ay lumaban, agad siyang binugbog ng malupit.
Ipinahayag niya na hindi siya titigil hanggang sa mahanap ang gabay. Sa kanyang mga mata, ito ay isang sagradong misyon. Sa desperasyon, wala nang magawa si Tamaki kundi panoorin ang susunod na batang malapit ng gawing experimental subject. Ang kawalang magawa ay nagdulot sa kanya ng sigaw, ngunit ang walang pag-asa niyang sigaw para sa tulong ay nakatulong kay Shinra na matukoy ang tagong lugar. Natutuwa si Reka na unti-unting humuhupa ang apoy habang nakaligtas ang bata. Ipinahayag niya na nahanap na niya ang gabay, sabik na palawakin ang eksperimento sa maraming bata pa, tinitignan ito bilang patunay sa landas na kanyang pinili. Si Tamaki ay desperadong umiiyak, kinokondena ang kanyang kabaliwan, na lalo pang nagalit kay Reka. Parusahan niya siya ng malupit na hampas, sinisigawan na siya ay nakahahadlang sa mga bata na makapasok sa kaluwalhatian. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay upang tapusin siya, isang nakasisilaw na liwanag ang bumaba mula sa itaas. Dumating si Shinra na parang kulob. Ang tuwid niyang sipa sa mukha ay nagtulak kay Reka ng malalim sa sahig. Nailigtas si Tamaki. Sobrang humagulgol siya, pareho sa sakit at sa ginhawa na nakaligtas sa bangungot. Si Reka ay minsang isang bayani sa puso ni Tamaki. Sa isang misyon kasama ang isang combustion infernal, palagi siyang tumatakbo sa kanya at tinitignan siya ng may paghanga. Si Reka ay palaging padalos-dalos at sinasabi niyang kaya niyang maging ganito dahil si Karim ay nasa likod niya. At si Reka ay palaging ngumunguya ng maliwanag. Lubos na hinangaan ni Tamaki ang tatlo sa kanila. Akala niya napakaganda nila dahil palagi silang sumusuporta sa isa't isa. Ngunit ang commander na palaging pinagkatiwalaan niya ngayon ay malupit na inaabuso siya. Sa kabutihang palad, sa pinakakrusyal na sandali, dumagsa si Shinra mula sa kalangitan upang iligtas siya. Nagpadaloy ng luha ang kanyang mukha habang umiiyak. Ang pagkabigla na kinailangan tiisin ni Tamaki ngayong araw ay tunay na napakalaki. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung gaano kamangha-mangha na siya ay buhay pa. Ngunit habang lahat ay nagulat pa rin, si Reka ay nakabangon at agad na nakipagkontra. Ang suntok na ibinato niya ay napakalakas, napakabilis ng bilis, kaya't mahirap para sa sinumang humaharap sa kanya na makagalaw ng maayos. Sa kabutihang palad, sa labanan, natalo na ni Shinra ang isang commander. Ang mahalagang karanasang iyon ang nakatulong sa kanya upang makareact agad at mabilis na makapag-counter. Ang tuloy-tuloy niyang mga sipa ay malinaw na epektibo. Sa malapitang labanan, nagawa pa niyang ikadena ang mga kamay ni Reka, kontrolado ang mga apoy na sumasabog mula sa kanya. Pagkatapos nito, taimtim na idineklara ni Shinra na siya, bilang isang bayani, ay nahuli ang kriminal na nagdudulot ng combustion. Ngunit agad na bumaliktad ang sitwasyon. Marahas na nakipagkontra si Reka, iginiit na hindi siya tatakbo kundi patuloy lamang na abante, saka naglunsad ng napakabigat na mga suntok. Hindi matanggap ni Shinra ang ganitong bulag na paraan ng pag-abante. Magiging isang superhero siya upang pigilan si Reka. Pantay ang labanan ng dalawang panig. Sa kabigla, ang apoy ni Shinra ay nagdulot ng kakaibang reaksyon mula sa demonyong insekto. Napagtanto ni Reka na sinusubukan nitong bumalik sa apoy na yon. Na nagpapatunay na si Shinra ang mahalagang patutunguhang target na matagal nang hinahanap ng kulto, isang apoy na sinasabi nilang gagabay sa sangkatauhan. Agad na nagpasya si Reka na hulihin ang hindi pa tapos na apoy na ito, dahil ito ang pinakapuro na apoy kung saan maraming bata ang isinakripisyo sa paghahangad nito. Nang marinig ito, labis na nagalit si Shinra, lalo na nang malamig na igiit ni Reka na ang mga isinakripisyong bata ay basura lamang para makumpleto ang kanyang krimen. Dahil sa galit, nawalan siya ng kontrol sa sarili. Agad siyang sumugod upang umatake, ngunit kaagad na nataboy, bumagsak sa malambot na dibdib ni Tamaki. Sumigaw siya, tinatawag siyang pervert. Sa kabaligtaran, si Reka, dahil sa determinasyon, ay umatake ng mas malakas pa, dahilan upang patuloy na magdusa si Shinra. Sa panahong ito, si Tamaki rin ay kailangang iligtas, habang paulit-ulit na napapabilang sa mga awkward na sitwasyon. Ang biktimang si Tamaki ay tila hindi ito ang unang beses na nararanasan ang ganitong malungkot na katawa-tawang sitwasyon. Pagkatapos, kumapit siya sa likuran ni Shinra, nananawagan na talunin niya si Commander Reka. Ang pahayag na iyon ang nagpagising kay Shinra. Ang galit ay napalitan ng kaseryosohan. Maingat niyang inaalisa ang lakas at kahinaan sa pagitan niya at ng kalaban, nagpa siya na gamitin ang kapaligiran para magkaroon ng bentahe sa pamamagitan ng kakayahang gumalaw. Naibuhos na ni Reka ang lahat ng kanyang lakas, habang si Shinra ay parang rocket na tumataas, agad na nagbabago ng direksyon pagkatapos ng banggaan, maingat na nakakaiwas, at pagkatapos ay naghahanap ng pagkakataon para sa matinding kontra-atake. Ang mga susunod na atake ni Reka ay ganap na walang bisa, dahil wala siyang kakayahang lumipad tulad ni Shinra na nahulog sa isang pasibong posisyon. Sa wakas, inilunsad ni Shinra ang isang full force strike na nagdulot ng isang pagsabog na yumanig sa kalangitan. Natalo si Reka, ngunit nag-overheat rin siya dahil sa labis na konsumo ng oxygen.
Nang makita ang mga batang takot pa rin, sinabi ni Tamaki sa kanila na magtipon at magtago sa likod ng mga haligi ng bahay. Si Reka ay nais pa ring ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa Evangelist na may layuning makahanap ng angkop na mga bata, pataasin ang bilang ng mga infernal, at ibalik ang sangkatauhan sa apoy, na hindi naiba sa pagtulak sa sangkatauhan sa hukay ng apoy. Ang Evangelist ay winika ang kalooban ng banal na espiritu. Ginagawang isang baliw na ideal na ang buong mundo ay kailangang ilubog sa mapagpapatawad na apoy, ginagawa ang mundo na pangalawang araw, kahit mamatay ang lahat. Dahil nakikita ang sitwasyon na delikado, si Tamaki ay pinilit na pangunahan ang mga bata para tumakas. Si Reka, habang inuulit ang mga salitang iyon, ay tila nagagalak pa, medyo baliw. Sinasabi niya na tuturuan niya ang lahat ng mga batang isisilang ng aral ng kulto. Ito ang nagpaisip agad kay Shinra sa kanyang sariling maliit na kapatid, nagtataka kung ito na kaya ang sagot sa lahat ng palaisipan. Bigla, muling sumabog ang lakas ni Reka, kahit sinusunog ang kanyang sariling buhay upang makamit ang tagumpay. Ngunit sa kabalintunaan, sumulpot ang tunog ng kampana. Dumating si Karam sa tamang oras, pinatigil ang baliw na dating malapit na kaibigan, tulad ng sinabi ni Karam na palagi siyang nasa likod ni Reka. Isa pang commander ay naroroon din, napagtanto na ang sitwasyong ito ay maaaring makaapekto sa buong bansa. Bigla, isang sinag ng liwanag ang bumilis, sinira ang yelo, tumagos kay Reka. Napatigil siya bago pa man makapaghayag ng anumang bagay. Ang may pananagutan dito ay dalawang misteryosong mamamatay tao sa bubong ng kalapit na gusali. Patuloy ang pag-atake ng misteryosong mga mamamatay tao, itinuturing agad na kaaway ang mga fire soldier. Isang commander, upang iligtas si Karim, ay napilitan pang putulin ang kanyang braso dahil itinuturing niya si Karim bilang kalasag ng Company 1. Mabilis na lumikha si Shinra ng usok upang hadlangan ang paningin, tinutukoy ang lokasyon ng target. Agad na pinatnubayan ni Karim si Tamaki para sa kontra-atake. Ang kanyang apoy ay tumama sa krus, pinalamig ni Karim, na nagdulot ng pakiramdam na nililinis ang daan para sa mga kakampi. Dahil alam nilang nawala na ang kanilang kalamangan, sabay-sabay umalis ang mga mamamatay tao, na siyang nais din ni Karim dahil lahat sa koponan ay seryosong nasugatan na nagpapahirap sa pagpapatuloy ng laban. Kung susundan nila ngayon, masisira ang katawan nila sa sobrang init at mamamatay. Bagaman hindi sapat ang lakas para habulin, malinaw na kay Shinra ang target, ang Evangelist. Ang kupas na si Tamaki ay pansamantalang pinagpahiram ang jacket ni Karim, siya ay paparusahan sa pagdadala ng mga bata sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, nagtataka pa rin si Karim kung bakit ang masigasig na Rekha noon ay naging ganoong kontrabida. O kung ganoon na siya mula pa sa simula. Ngunit kahit ganoon, magkaibigan pa rin sila. Ipinapakita rin ng investigasyon ng Company 8 ang mga resulta. Ang susunod na target ay ang kulto, kung saan nais makipagtulungan ni Karim upang gantihin ang nawalang kaibigan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sunod-sunod ang iba pang insidente. Nabaha ang Company 1 ng mga ulat, pinipilit silang kanselahin ang pagsasanay para sa mga baguhan. Nawawala si Arthur habang sinusundan si Rekha, na nagpapuwersa sa kanila na magmadali sa paghahanap sa kanya. Si Shinra, sa panahong iyon, ay pakiramdam ay parang nakabalik sa bahay. Sa kahangahangang pagkakataon, naroon rin si Tamaki sa Company 8. Dahil sa kanyang mabigat na pagkakasangkot sa kamakailang insidente, pansamantalang sinuspinde siya mula sa Company 1 at kinuhang maging bahagi ng Company 8. Nahihiyang humiling si Shinra ng kanyang numero, habang siya rin, nahihiya, ay idinikit ang kanyang dibdib sa mukha niya. Sa sandaling ito, naroroon si Arthur sa isang kakaibang lugar. Sa isang simbahan, nakaupo ang pari sa pinakamataas na posisyon. Iniutos niya na tipunin ang mga kapitan. Ngayon, muling nagulo ng isang biro ang kabinet ni Captain Obay. Galit na tumakbo si Obay patungo sa silid kainan upang akusahan si Shinra, ngunit sa pagkakataong ito, ganap na inosente si Shinra. Maingat na pinaalalahanan siya ni Hibana na kumakain si Shinra ng love lunch na inihanda niya, kaya hindi pinahihintulutan si Obay na guluhin ito. Sa pagkakataong ito, nais ni Hibana na samahan ni Obay ang pulong ng mga kapitan ng lahat ng kumpanya. Ginamit din niya ang pagkakataon upang dalhin ang mga cake kay Shinra, gamit ang dahilan na hindi niya ito kayang kainin ng mag-isa. Ang kapangyarihan ng pagmamahal ay tunay na kamangha-mangha. Ipinag-utos ni Obay kay Shinra na harapin ang problemadong babaeng ito, ngunit ngayon, tanging ang masarap na pagkain lamang ang iniintindi ni Shinra. Nang makita ang kanyang NPC na nahuhuli sa bitag, napilitan si Obay na akitin siya gamit ang isang mangkok ng ramen. Lumitaw si Arthur mula sa kung saan, na humihiling na sumali. Malinaw na ang lalaking ito ay nawawala kanina. Sumali rin si Tamaki sa grupo. Naramdaman na ang munting pasaway na ito ay muling magdudulot ng gulo, kaya sumigaw si Shinra bilang babala sa lahat, ngunit huli na. Biglaang bumaba ang palda ni Tamaki, at bumangga siya mismo kay Shinra. Tumingin si Obay kay Maki para humingi ng tulong, ngunit abala si Maki sa pakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan.
Ang opisina ay mukhang lubhang magulo, walang sinumang nakatayo sa panig ni Obay. Ang pulong na nagtipon ng lahat ng kumpanya ay pagkatapos ay inorganisa, at mula sa simula, ipinapakita ang kaseryosohan ng insidenteng ito dahil sabay na lumilitaw ang artificial na combustion, ang organisasyong puting robeng asasino, at ang misteryosong masamang kulto. Hindi sila basta hiwalay na banta, kundi tila mga piraso na unti-unting nagbubunyag ng isang dambuhalang lihim tungkol sa disaster ng combustion, isang bagay na hindi kailanman tunay na naunawaan ng sangkatauhan hanggang ngayon. At ngayon, lahat ay itinutulak sa posisyon ng direktang pagharap dito, walang ibang pagtakas. Kasama si Tamaki kay Shinra upang mag-ulat dahil mahalaga silang dalawang saksi. Ang pulong na ito ay hindi ginanap sa karaniwang lokasyon kundi inorganisa sa pinakamahalagang lugar ng buong Sun Empire, ang Eternal Energy Plant, isang dambuhalang istruktura na kayang magbigay ng enerhiya para sa buong Tokyo Capital. Ang pagpili ng lugar na ito ay higit pang nagpapakita ng kahalagahan ng talakayan dahil kung may mangyari dito, ang buong bansa ay malulugmok sa kaguluhan. Dito mismo, sinamantala rin ng Hejima Group ang pagkakataon upang magpadala ng babala kay Hibana na masyado na siyang naging malapit sa Company 8 na nagpapahiwatig na kung magpapatuloy siya, maaaring humarap siya sa hindi inaasahang problema. Pagkatapos, sunod-sunod na binigyan ng audience ang lahat ng kapitan ng 8 kumpanya sa Emperor ng Tokyo Empire, ang monarko na namumuno sa buong bansa. Malinaw niyang sinabi na kasalukuyang may organisasyon na kumikilos sa lihim at direktang nagbanta sa kaligtasan ng buong bansa. Kaya lahat ng kumpanya ay kailangang kumilos sa pangalan ni Sol, ang Diyos ng Araw. Ang panawag na ito, na orihinal na layong pag-isahin, agad na hinarap ng pampublikong pangungutya mula kay Benimaru, na kilala bilang pinakamalakas na fire soldier sa kasalukuyan. Hindi siya gumagalang sa mga Diyos, at ipinapakita pa ang bastos na pag-ugali mismo sa harap ng Emperor, na labis na walang galang para sa imperial na hukbo. Gayunpaman, kalmado niyang ipinahayag na ang kanyang kumpanya ay orihinal na binuo mula sa mga sibilyan mula sa mababang uri. Hindi sila kailanman nanumpa ng katapatan sa Emperor, ni yumuko sa harap ni Sol, ang Diyos ng Araw. Kaya ang Company 7 ay kikilos ayon sa sariling kalooban nang hindi sumusunod sa sinuman. Sa kabutihang palad, ang ibang kumpanya ay nanatiling maseryoso ang pag-ugali at walang sinuman ang nagpapakita ng paghihimagsik tulad ni Benimaru. Sa sandaling iyon, tinawag ng Emperor ang pangalan ni Shinra, direkta siyang tinatanong tungkol sa dalisay na apoy na kanyang taglay. Isang apoy na itinuturing na unang sinag ng liwanag na ginamit ni Sol, ang Diyos ng Araw, upang likhain ang mundo, at ito rin ang enerhiya na tumulong sa operasyon ng Amaterasu Plant sa loob ng maraming taon. Tumayo ang kapitan ng Company 1 upang idagdag na ang Evangelist ay kasalukuyang sinusubukang makuha ang mga dalisay na apoy na iyon sa lahat ng paraan, kaya ang kanyang tunay na layunin ay hindi lamang pagkawasak kundi ganap na kapangyarihan, at sa makatuwid ay tiyak na magiging target ng panghuhuli si Shinra. Binibigyang diin ng Emperor na poprotektahan siya ng imperyo, ngunit agad na tumutol si Shinra, dahil para sa kanya, ang tunay na misyon ng isang fire soldier ay protektahan ang mga sibilyan, hindi tumanggap ng proteksyon. Higit pa rito, hindi niya pinagkakatiwalaan ang kapitan na may nakatagong sariling motibo, isang bagay na agad namansin ni Hibana ng matalim. Pagkatapos, idineklara ni Obay na poprotektahan niya ang kanyang kasamahan, kahit ano paman ang mangyari. Ang kanyang prestihyo ay napakalaki na kahit ang Emperor ay hindi maaaring baliwalain ito. Pagbalik ni Arthur, siya rin ay naging pinakaangkop na kasama ni Shinra, ngunit hindi tulad niya, tila itinuturing ni Arthur ang pagiging target ng Evangelist bilang isang swerte, isang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. Hindi inaasahan, aktual na lumitaw si Joker. Hindi siya nakipaglaban kundi nagdala ng nakakagulat na balita. Sinabi niya na ang dalisay na apoy ay hindi lamang may kakayahang lumikha ng mundo, kundi ito rin ang ugat na maaaring sumira sa lahat. At bilang gantimpala sa pagsisikap ni Shinra, ibinunyag niya na ang kanyang nakababatang kapatid, si Cho, ay kasalukuyang humahawak ng posisyon bilang Fire Knight Commander at direktang naglilingkod sa Evangelist. Ang impormasyong ito ay tumama ng malakas kay Shinra, nakakagulat sa puntong hindi niya napansin ang pag-alis ni Joker, at bahagyang lamang narinig ang sabi na ang isang Diablo magpakailanman ay maaari lamang mapunta sa impyerno. Pagkatapos ng pagtatagpo na iyon, opisyal nang nagsimula ang misyon na hanapin ang Evangelist. Sinimulang suriin ng Company 8 ang lahat ng datos sa mga insidente ng apoy upang makahanap ng mga pahiwatig, at para kay Shinra, wala siyang ibang pagpipilian kundi ihanda ang kanyang sarili sa mental na aspeto upang harapin ang sariling kapatid. Dahil kung tunay ngang naligaw si Shu, ang paghihinto sa kanya rin ang tanging paraan para matupad ni Shinra ang pangako niya sa kanyang ina mula pa noong mga nakaraang taon. Habang kumakain kasama ang kanyang mga kasama, sa wakas ay inihayag ni Shinra ang lahat ng alam niya. Bagamat ang impormasyon mula kay Joker ay hindi ganap na mapagkakatiwalaan, direktang tinanong siya ni Obay kung nais niyang maniwala na buhay pa ang kanyang kapatid, at matatag na ipinahayag ni Shinra na siyempre, naniniwala siya.
Dahil dito, parehong idineklara nina Obay at Tekusa na iayos nila ang kanilang estratehiya sa aksyon batay sa pundasyong iyon na nagdulot kay Shinra ng labis na init sa puso, sapagkat alam niyang hindi na siya nag-iisa sa mahirap na landas na haharapin. Sa isa pang misteryosong lugar, ang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid ni Shinra, si Shu, ay nakaupo ng mas mataas kaysa sa lahat. Ipinresenta na ang ulat tungkol sa mga insidente na may kinalaman sa gang na may puting balabal na bagong nadiskubre kay Shu. Ito ang unang kaso ng Company 8 kaagad pagkatapos sumali ni Maki at ng sister. Nang marinig ito, nagtataka si Shinra tungkol sa dahilan ng pagkakatatag ng Company 8. Kahit ang sister ay hindi pa narinig ang kasong ito. Nagtinginan sina Tekusa at Obay. At pagkatapos magpasapasahan, nagpasya silang sabihin ang katotohanan sa mga kabataan. Noong taong 195 sa Tokyo Imperial Armed Forces Base, may mga kwento na nag-iwan ng malalim na tatak sa alaala ng maraming tao. Dito nagmula sina Maki at Takasa, kung saan ang disiplina at matinding pakikidigma ay itinuturing na paraan ng pamumuhay. Nagmula si Maki sa isang prominenteng pamilya, anak ng isang general. Bagamat mukhang payat at mahina, palagi siyang nagsusumikap ng doble kumpara sa iba. Tinignan siya ni Takasa bilang isang dalagang nagtatago sa likod ng kanyang ama, masyadong mabait para maging sundalo, at iniisip niyang ang batang ito ay nag-aksaya lamang ng pagsisikap. Sinaway siya ng kaibigan sa tabi niya dahil palaging hinuhusgahan ni Takasa ang iba na parabang napaka-cute ng batang babae. Pagkatapos, sinabi ng kaibigan na pupunta siya sa simbahan para bautismuhan ang kanyang baril at inimbitahan si Takasa na sumama. Iniisip ni Takasa na walang silbi iyon at hindi siya naniniwala sa mga Diyos. Kung mabautismuhan man o hindi, ang baril ay palaging bagay para pumatay. Bagamat mukhang matigas at malamig si Takasa, napansin ng kaibigan na siya pala ay tunay na mabait. Tulad ng kung paano niya pinapalinis ang tray ng pagkain pagkatapos ng kainan para sa kanya. Ngunit dumating ang trahedya kay Takasa nang ang kanyang pinakamatalik at nag-iisang kaibigan ay sa kasamaang palad ay napasailalim sa combustion. Sa kanyang huling sandali, habang pinapanatili pa rin ang ilang kontrol sa sarili, taimtim niyang hiniling kay Takasa na tapusin na siya upang maiwasan ang matagal na pagdurusa at hindi makontrol ang sarili at makasakit ng iba. Ngunit hindi nagawang saktan ni Takasa ang kanyang kaibigan. Ang nanginginig niyang mga kamay ay walang magawa kundi manood ng walang kakayahan, habang ang kaibigan ay sinunog ng walang humpay na putok ng mga bala na pinaputok ng ibang fire soldiers upang tapusin siya. Nalito si Takasa. Dapat sana ay sumunod siya sa rason at binaril siya, ngunit hindi niya nagawa. Ang natirang bagay lamang ay ang nabautismuhang baril, isang alaala na naglalaman ng pagdurusa na may halong panghihinayang. At kalaunan, may nagsabi na marahil ang sinumang biktima na barilin gamit ang baril na iyon ay makakamatay ng mas mahinahon. Binago ni Takasa ang pangalan ng may-ari ng baril sa kanyang sarili at dinala ito sa kanya. Sa mga araw na yon, ordinaryong firefighter pa lamang si Obay. Gayunpaman, siya at si Takasa ay nasaksihan ang masakit na katotohanan na maraming prestihiyosong fire soldiers sa sistema ay itinuturing lamang ang paglutas sa combustion disaster bilang paraan upang makakuha ng puntos. Bilang isang tagumpay na mararating, hindi para sa sakit ng biktima o sa kapayapaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga taong pinuri ay hindi talaga lumaban dahil sa kabutihan na nag-iwan ng matinding pagkadismaya kay Obay. Mula noon, nagpasya siyang magsanibpuwersa kay Takasa. Hindi sila nagmamalasakit sa puntos o gantimpala at sila ay disiplinahin dahil wala silang karapatang pumasok doon. Ngunit ang tanging gusto nilang gawin ay harapin ang mga infernal upang ang mga malas na kaluluwa ay makapagpahinga ng payapa. Nabanggit ni Takasa kung paano niya itinutok ang baril sa kanyang pinakamatalik na kaibigan noong nakaraang araw, ngunit hindi nagawa ang aksyon laban sa kanya. Bagaman hindi tagasunod ni Saul, hindi nagawang barilin ni Obay ang kanyang malapit na kaibigan gamit ang hindi nabautismuhang baril. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa silid, natagpuan ang isang infernal. Itinutok ni Takasa ang kanyang baril dito habang nananalangin si Obay sa kanyang tabi. At sa gayon, natalo nila ang infernal na yon. Paglabas nila, pinapurihan nila ang isa't isa bilang matatapang na tao. At dahil dito, nagpasya si Obay na magtatag ng isang Fire Force Company. Hindi niya kayang panoorin ang mga inosenteng tao na masunog hanggang kamatayan at gusto niyang i-recruit si Takasa. Ito mismo ang mga aksyon na lumabis sa kanilang kapangyarihan na naging dahilan upang ganap na alisin ang mga kontribusyon ni Obay, tanggalin ang kanyang mga medalya, at makaranas si Takasa ng mas mabigat pang kaparusahan na maalis sa hukbong militar. Gayunpaman, mula sa pagkawala na yon, nagsimula sila ng bagong simula. Sa gitna ng kahirapan at kakulangan, itinatag ang Company 8, isang unit na nagdadala ng tunay na kahulugan ng sangkatauhan at umiiral na may tunay na layunin ng pagtulong sa mga tao. Nang itatag ito, 2 tao lamang ang nasa Company 8. Gusto ni Takasa na i-recruit ang isa pang kakilala mula sa paaralan, isang taong bagaman walang gaanong kakayahan, masipag at masikap.
Ang taong iyon ay si Maki. Ngunit inisip ni Maki na siya ay na-recruit dahil sa sobrang talento niya. Ang pinakaunang kaso na naresolba ng Kompanya 8 ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Ito ay isang infernal na nakasuot ng puting damit at matapos nilang tulungan ang biktima na makapagpahinga ng payapa, biglang lumitaw ang isang misteryosong kumpanya upang linisin ang buong lugar ng insidente. Ang kapansin-pansin ay naganap ang insidente sa teritoryo ng Kompanya 7 kung saan si Benimaru ang commander. Sikat si Benimaru sa labis na hindi pagkagusto na istorbohin, lalo na ang mga restriktibong patakaran mula sa emperador na lalong nagpainit ng kanyang ulo. Ngunit talagang gusto siya ng mga tao. Isang matandang babae ang nagbigay sa kanya ng isang bag ng steamed buns at dinala niya ito sa bahay para masarap kainin ng mga bata. Ang kanyang ugali sa Kompanya 8 ay hindi rin masyadong magiliw, kahit na pampublikong sinasabi na lahat ng kwento tungkol sa evangelist ay walang kabuluhang imbento lamang. Ang walang pakialam at sobrang dominante niyang ugali ay nagpahirap kay Shinra na kontrolin ang sarili. Agad siyang naglabas ng hamon, ayaw nang marinig pa ang karagdagang paghamak. Ngunit sa sandaling naging tensyonado ang sitwasyon, isang agarang abiso tungkol sa isa pang kaso ng kombustyon ang dumating. Agad na tumalon si Benimaru upang harapin ito, ngunit ang kanyang paraan ay nagpamangha sa lahat. Una, ikot niya ang isang staff, at pagkatapos ay itapon ito ng diretsyo. Ang lakas nito ay sumira sa sunod-sunod na bahay sa kahabaan ng daan. Pagkatapos, ginamit niya ang isa pang staff bilang kasangkapan sa paglipad, mabilis na papalapit sa lugar ng mga biktima. Sa kakaiba at mabagsik na galaw, patuloy na itinapon ni Benimaru ang maraming iba pang staff, na sumira sa di mabilang na nakapaligid na istruktura. Nang malapit na siya sa biktima, malamig niyang tiniyak na ang matandang lalaki ay hindi na makakagawa ng pinsala at agad na pinutol ang kanyang core. Ang nakakagulat, ang mukha ng biktima sa kamatayan ay hindi nagpapakita ng sakit, kundi may bahagyang kapayapaan na parang nakalaya mula sa pasanin. Ipinaliwanag ng matandang babae na maaari nilang muling itayo ang anumang bilang ng mga bahay at nais nilang mailibing ang biktima sa pamamagitan ng isang marangal na ritual. Ang paraan ni Benimaru sa pagpapahinga sa mga biktima ay kakaiba, bahagyang marahas at mahirap unawain, ngunit naglalaman ng sangkap ng sangkatauhan mula sa ibang pananaw. Dahil dito, lahat ng mamamayan sa distrito ay may natatanging paggalang sa kanya at iniisip pa nga nila na kung maaari silang mamatay, nais nilang mamatay sa kamay ni Benimaru. Ang libing ay inorganisa sa sukat na parang isang malaking pista, hindi lamang para ihatid ang yumao sa kanilang huling hantungan, kundi bilang espiritual na aliw para sa mga nananatili. Ang mga arkitektura, bahay, at istrukturang nasira sa laban ay mabilis na naitayo muli. At ang pag-aayos ng pansamantalang tirahan para sa mga mamamayan na nawalan ng bahay ay naging karaniwang gawain na palaging isinasagawa ng Kompanya 7. Namangha si Shinra at ang iba pa sa kakaibang paraan ng pagtatrabaho ng Kompanya 7. Sa mismong sigasig at pakiramdam ng responsibilidad na iyon, ninais ni Shinra na tumulong. At hindi lamang siya, kundi pati ang iba pang miyembro ng Kompanya 8 ay buong pusong nakibahagi. Gayunpaman, ang balita tungkol sa pakikipagtulungan na ito ay mabilis na nakarating sa mga white robe na assassin. Napagtanto nila na palaging humaharang ang Kompanya 8 sa kanilang landas, at hinulaan na iniimbestigahan sila ng Kompanya 8. Upang maghiganti sa kanilang nakaraang pagkatalo, naglabas ang kanilang evangelist ng malupit na utos, lipulin ang lahat ng fire soldiers, sirain ang lahat gamit ang isang hukbo ng mga insekto at makina. Ginagamot ni Benimaru ang mga sugat ni Konro nang biglang kusang lumapit si Shinra upang humiling ng palitan. Mukhang tunay na pinahahalagahan siya ng mga bata dito, kaya inisip ni Konro na mabuti siyang tao. Puno ng init ang Kompanya 8, lubos na naiba sa ibang mga kumpanya, kaya unti-unting tinatanggap ni Benimaru ang pakikipagtulungan sa Kompanya 8. Kaya't nagpa siya si Benimaru na makipagtulungan. Si Konro ay original na isang third generation, umabot sa combustion limit, ngunit dahil sa pananagutan sa misyon, patuloy pa ring pinipilit gamitin ang kanyang kapangyarihan na nagdulot sa unti-unting pag-itim ng kanyang katawan. Matapos ang ilang pagtutulungan at pag-uusap, unti-unting naging mas malapit ang mga miyembro ng Kompanya 7 at 8. Sa susunod na gabi, habang nag-ikot, aksidenteng narinig ni Benimaru ang pag-uusap ni Naobay at Tekisa, kung saan may mga malabong salita tungkol sa isang sabuatan upang gawing infernal ang iba. Agad na sumiklab ang kanyang galit, hindi niya napigilan at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan na nagdulot ng panik sa dalawa at tumakbo na parang hindi alam ang nangyari. Ngunit hindi tipo ni Benimaru na palampasin ang ganitong bagay. Agad siyang humabol at nang makahabol, mariing umatake. Tinatanong sila tungkol sa pagpapabago sa matanda upang maging infernal, inaakusahan silang nagpapanggap upang itago ang sabuatan na sirain ang bayan, at sinasabi na malinaw niyang narinig ang lahat kaya walang paraan para itanggi ito. Sa kabutihang palad, dumating si Shinra sa tamang oras, nagbigay ng isang malakas na sipa upang patigilin ang pag-atake ni Benimaru, umaasang mapakalma siya.
Ngunit paano nga ba mananatiling kalmado si Benimaru sa harap ng isang katotohanang nagdulot sa kanya ng labis na pagtataksil? Sa kabila ng matinding pagtitiwala niya sa Kompanya 8, sa mata ni Benimaru, pinatunayan ng nangyari sa harap niya na marahil ang pagtitiwala ay isang pagkakamali lamang, at iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Sumigaw siya sa galit para sa mga salarin na lumapit sa kanya, nawawasakin niya silang lahat, at sa ganitong paraan, nagtagumpay ang taktika ng White Robe Assassin Division. Si Takisa ang unang puwersa na humugot ng kanyang baril upang makasabay, habang si Obay ay tumakbo upang ihanda ang susunod na hakbang. Si Maki, gamit ang kanyang kakayahan sa pagpapatigil ng apoy, inilagay ang sarili sa panganib upang harangin si Benimaru, ngunit ang kanyang kakayahan sa kontrol ng apoy ay hindi bababa sa kay Benimaru. Kaya napilitan si Maki na gumamit ng martial arts, suportado ni Shinra, ngunit hindi nagtagal, parehong naitaboy sa isang sipa lamang. Ang mga bala na pinaputok ni Takisa sa sandaling iyon ay kontrolado rin ni Benimaru pabalik sa kanila, na ipinapakita ang sobrang kapangyarihan ng isang taong may taglay na parehong second at third generation abilities. Sa ganoong sitwasyon, walang ibang pagpipilian si Takisa kundi umatake kasama si Tamaki, ngunit bawat suportang putok ay madaling naharang pa rin, at ang martial arts ni Benimaru ay mabilis na nagpatumba kay Tamaki. Ginagawa si Arthur na parang punching bag. Matapos matagumpay na depensahan ng sarili, agad na nag-counter-attack si Benimaru. Isang napakalakas na slash ang pumutok sa hangin, tumama ng diretsyo kay Takisa at Arthur, halos walang oras para magdepensa. Akala niya, ilan lamang ang kayang ibigay ng Kompanya 8, kaya't pinilit niya silang huwag umasa sa numero para apihin ang mahihina. Gusto niya na ang mga miyembro nila ay umatras at magkaroon ng desisibong laban sa pagitan ng mga leader. Sa sandaling iyon, si Obay, nakaraniwang masigasiglang mag-ehersisyo sa labas ng trabaho, na walang tigil sa pagsasanay tulad ng bakal na toro, ang humarap. Ang makapangyarihang katawan na iyon ay umatake na parang steel wall, hinaharang ang lahat ng fireballs na inilunsad ni Benimaru, na ikinagulat ng iba. Nagtaka si Benimaru kung bakit hindi pinatay ni Obay ang apoy, tinanong kung natatakot siya o hindi, at sumagot si Obay na siya ay labis na natakot dahil sobrang init ng apoy. Ngunit kailangan pa rin niyang umatake dahil hindi siya pinapayagang umatras. Sa pagkabigla, nagbigay si Benimaru ng napakalakas na suntok na tumama sa iron mask ni Obay, ngunit hindi siya umatras, sa halip ay patuloy na sumusulong hakbang-hakbang, itinutulak pabalik ang kalaban. Tinanong ni Benimaru kung naintindihan niya ang apoy, bakit niya sinaktan ang matandang lalaki, habang kalmado namang sumagot si Obay na nagkamali lamang ang pagkaintindi. Ngunit hindi ito tinanggap ni Benimaru, agad niyang ginamit ang espesyal na galaw para umatake ng walang tigil. Matapos ang isang pagsabog na yumanig sa buong lugar, nanatiling ligtas si Obay, pinapatunayan na walang sinuman ang pinapayagang gumamit ng lakas para apihin ang mahihina. Ang mga fire extinguishing grenades na inihanda niya noon pa ay tuloy-tuloy na itinapon, lumilikha ng usok na naglilimita sa pananaw, habang siya mismo ay patuloy na sumusulong na parang war machine. Sa kabila ng paulit-ulit na pagbagsak, kahit na tila malapit ng matapos, matigas pa ring lumalaban si Obay, gamit ang sariling iron head para ibangga pabalik ang kalaban. Akala niya, sa wakas ay matatamaan ang kalaban, habang nagulat si Benimaru, tinanong kung hindi ba kilala ni Obay ang takot. At sumagot si Obay na hindi siya pwedeng umatras, dahil tinutupad niya ang responsibilidad bilang isang kapitan ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay ikinagulat ng buong Kompanya 8, dahil sa unang pagkakataon nila naunawaan ang tunay na lakas ng isang commander na walang espesyal na kakayahan. Gayunpaman, malinaw kay Takisa na ang laban sa kanilang harapan ay ganap na walang saysay, kaya nagsalita siya, sinasabi na panahon na upang itigil ito. Nang marinig ang balita, lumitaw si Konro, pinupuri si Obay ng mataas, ngunit ang kahusayan ni Obay mismo ang nagpadagdag ng hirap para kay Benimaru na tanggapin, na nagpatibay pa ng kanyang determinasyon na alisin siya. Sa galit, inihanda ni Benimaru ang kanyang huling galaw, ngunit humarap si Konro upang pigilan siya, hinihikayat ang kanyang batang amo na kumalma. Sumigaw si Benimaru na nagkamali siya, na hindi niya matanggap at matatag na nagpa siya na kumilos. Ngunit, kabalintunaan, pumayag si Konro na gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang hadlangan siya, na nakiusap na pakinggan ang paliwanag ng Kompanya 8. Nang makita ang mga bakas ng uling na kumalat sa katawan ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, unti-unting huminahon si Benimaru, na nagpa siya na pigilan ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting na ipahayag ang katotohanan, sa panahong iyon, si Obay at Takasa ay pupunta lamang sa pamimili, at ang buong sabuatan ay inihanda ng mga assassins. Niloko si Shinra para tawagin si Benimaru sa eskinita upang saksihan ang isang peking palabas. Dahil sa kuryosidad, nagpatuloy si Benimaru sa pagtatanong sa mga mamamayan, natuklasan na lahat sila ay iginagalang ang mukha ni Konro sa pamamagitan ng pagtatago ng maraming bagay. At pagkatapos, naalala ang lumang kwento, noong panahon na pareho pa silang hindi pa fire soldiers, ngunit dala na ang kanilang mga kakayahan. Sa isang malakihang insidente ng combustion, pareho silang pagod na pagod.
At sa sandaling iyon, lumitaw ang isang tunay na demonyo, isang bagay na kakilakilabot at kakaiba sa normal na infernals, na pinilit si Conro na itulak si Benimaru palabas upang makipaglaban mag-isa, kahit na naabot na niya ang kanyang combustion limit. Kinabukasan, nang magising siya, napagtanto ni Benimaru na si Conro ay nahulog sa isang estado kung saan nagsimulang mag-deform ang kanyang katawan. Labing-labis siyang nabahala dahil hindi niya kayang makipaglaban sa kanyang tabi. Sa puntong ito, ang kalusugan ni Conro ay ubos na rin. At ang pinakamalaking tanong, sino ang tatayo upang akuin ang responsibilidad ng pagbabantay sa buong distrito na ito? Ang sagot ay wala ng iba kundi siya mismo, si Benimaru, na pinagkakatiwalaan ng lahat. Gayon din, sa mismong araw na yon, ang Fire Force ay lumitaw lamang matapos ang lahat. Gumamit sila ng dahilan na ang kapitan ng Kompanya 4 ay nais kumatawan sa imperyo sa pamimili upang gawing bahagi ng Kompanya 7 ang kumpanya ni Benimaru. Ang malalim na dahilan ay natakot ang imperyo na ang kanilang bihirang kakayahan ay magdudulot ng pag-aalsa matapos ang kamakailang trahedya. At sa gayon, ang katotohanan na hindi sumusunod ang Kompanya 7 sa mga utos ng emperor ay naiintindihan, pareho lamang silang ginagamit ng isa't isa para sa sariling layunin, ang isang panig ay nais mapayapa, ang isa naman ay nais hawakan ang tunay na kapangyarihan upang kumilos ng mas paborable. Sa oras na yon, nang maglakad si Benimaru patungo sa pamilihan, nasaksihan niya ang maraming mamamayan na nag-aaway, kahit na nagkakagulo. Pagkatapos subukang makialam at magtanong, natuklasan niya na ang lahat ng tao roon ay nasa sitwasyon na kahalintulad ng sa kanya. Ang paglitaw ng napakaraming kaso ng maling pagkakakilanlan sa loob lamang ng isang gabi ay tunay na hindi katanggap-tanggap. Kahit ang dalawang taong malapit na magkakaibigan ay napunta sa pagtatalo, bawat isa ay pinaghihinalaang hindi ang tunay na tao kundi isang impostor. Bagamat ang dalawang batang babae na nag-aaway ay mukhang kaakit-akit, ang kaguluhang ito ay nagdulot ng labis na kalat sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na yon, tumalon si Arthur sa gitna ng alitan, tumama ng tuwid na tuhod sa mukha ni Hika, at saka siya pinahirapan hanggang sa mawalan ng malay. Ang malupit at di makataong aksyon na ito ay agad na nagpataw ng galit sa iba pang miyembro ng Kompanya 8 na naghanda ng parusahan siya. Ngunit iginiit ni Arthur na ang taong kanyang tinamaan ay isang maliit na matandang lalaki lamang na nagkukunwaring si Hika. Agad pagkatapos, ipinakita ng lalaking iyon ang kanyang tunay na anyo, isang tanawin na labis na ikinagulat ni Conro. Ang pagbabagong ito sa mukha ay isang taktika ng isang puting nakapamerang asasin, at ayon sa kanya, ito pa lamang ang simula ng plano upang gawing dagat ng apoy muli ang lugar na ito. Si Benimaru, sa sandaling iyon, ay ganap na hindi nakaintindi sa nangyayari. Sa kanyang isipan, sandaling naisip niya na marahil ang mga espiritu ng Fox na umiiral lamang sa mga alamat ay tunay na lumitaw. Bigla, sabay-sabay na sumiklab ang mga apoy ng kombustyon sa lahat ng dako, na nagdulot sa kanya ng labis na takot. Agad namang ginamit ng mga puting nakapamerang asasin ang kaguluhang ito upang umatake sa Kompanya 8. Bagamat nagmadaling subukan ng mga ito na iligtas ang mga sibilyan at lumikas ang mga nasugatan, nauubos na ang oras. Napakabilis at labis ang kapangyarihan ng kalaban, higit pa sa inaasahan. Hanggang sa punto na kahit ang kakayahan ni Maki sa pagpapatay ng apoy ay hindi sapat upang supilin ito, kaya't ang nagagawa lamang niya ay gawing walang bisa ang mga apoy. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, kusang nagboluntaryo si Shinra na sumugod sa labanan. Ngunit bago pa niya matukoy ang lokasyon ng kalaban, siya ay tinamaan ng bigla ang atake. Ang mga kalaban ay gumalaw sa ganap na hindi inaasahang mga landas, ganap na sinasamantala ang kaguluhan, na nagdulot kay Shinra ng kalituhan at kawalan ng direksyon. Sa kabutihang palad, nakipag-ugnayan si Arthur kay Shinra. Dahil nakatuon lamang ang atensyon ng mga kalaban sa pagpapalito sa isang tao, nagawa niyang mag-signal kay Arthur upang eksaktong matukoy ang target. Bagamat nahuli at na-interrogate ang impostor, tumanggi siyang magbunyag ng anumang impormasyon, kahit pa gumamit ng mga firebomb upang magpakamatay at panatilihing lihim. Ang kabaliwan nitong kilos ang unang nagpatanto kay Conro sa pagkakaroon ng artipisyal na combustion. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang pagkaunawa ng huli na dahil kumalat na ang kaguluhan sa lahat ng dako. Madali lang ang puksain ang mga infernal, ngunit napakahirap pakalmahin ang mga sibilyan. Kahit si Benimaru ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sa sandaling iyon, biglang nahulog si Shinra sa isang ambush. Nadapa siya, iniisip na sa pagkakataong ito ay makikita na niya ang kanyang mga ninuno. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan, at pagkatapos matuklasan ang mga bakas ng isang asasin, agad siyang nagsimula sa panghuhuli, ngunit nahulog siya sa ambush circle ng isa pang tao. Ang taong ito ay may napakalakas na kakayahan sa close combat. Agad niyang nakontrol si Shinra, at sa parehong sandali, inilahad ng unang asasin ang kanyang pana upang magtira ng napakabilis na palaso. Sa kabutihang palad, agad na sumugod si Arthur upang harangin ang palo. Agad ding nag-counterattack si Shinra ng matindi, at mula rito, tunay na nagsimula ang direktang labanang 2 laban sa 2.
Diretsong sumugod ang may hawak ng kutsilyo upang umatake. Ang kanyang Amerikana ay lumilipad bilang panangga para mabigyan ng pagkakataon ang mamamana na magtira ng palaso nang hindi inaasahan. Ngunit ang traidor na palaso ay naharang ni Arthur. Kung ikukumpara sa maayos na koordinasyon ng mga kalaban, ang pares ni Shinra at Arthur sa simula ay tila medyo naguluhan, mabilis na naitulak pabalik. Patuloy na nagtira ng palaso ang mamamana mula sa malayo upang pigilan sila habang direktang hinarap ni Shinra ang may kutsilyo. Naging tunay na mabangis ang palitan sa labanan. Ang mapanganib na mga eksplosibong palaso at ang hindi kapani-paniwalang bilis ng kutsilyo ay naglagay sa kanila sa kawalan ng bentahe. Ngunit, nang maghanda na ang may hawak ng kutsilyo na ibigay ang panlaban na palo, ang kanilang napapanahong koordinasyon ang nagbaliktad ng sitwasyon, pinipilit ang magkabilang panig na seryosong makipagtulungan upang bumuo ng taktika. Nagdesisyon silang paghiwalayin ang mga kalaban. Si Shinra, gamit ang kanyang mabilis na bilis, ay hinarap ang mamamana upang malutas ang issue sa visibility, habang si Arthur naman ay direktang hinarap ang may hawak ng kutsilyo. Pagkatapos mailapat ang malinaw na estratehiya, agad na nagbago ang sitwasyon. Hindi rin mahina sina Shinra at Arthur sa lakas. Mabilis nilang nilapitan ang mamamana, sinasamantala ang kahinaan ng may kutsilyo para lumipat ng target. Ang unang tama ay tumama ng direkta sa mamamana. Agad na lumipat si Shinra upang suportahan si Arthur at umatake sa may kutsilyo, pinipilit ang mamamana na ilagay ang sarili sa panganib upang bumalik at iligtas ang kanyang kasamahan. Unti-unti nang naging malinaw ang kanilang pagkatalo. Sa desperadong sitwasyon, inutusan ng may kutsilyo ang kanyang kasama na umatras, pagkatapos ay kumuha ng tinatawag na Devil Bug at tuloy-tuloy itong nilunok. Samantala, sa ibang pangyayari, pinagsisikapan ni Conro na hanapin ang kinaroroonan ni Benimaru. Si Benimaru sa oras na ito ay nakikipaglaban din sa isang infernal. Mukhang masama ang kanyang pakiramdam at tila mahirap din ang labang ito para sa kanya.